Si Yuya ay isang 300 pound na nag-aaksaya ng espasyo na napakadaling apihin. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang magkaroon siya ng isang overpowered cheat skill na nagpabago sa kanya bilang isang Rip Gigachad na nakakabasag ng halimaw sa araw at mga kontrabida sa gabi. Noong lumalaki, si Yuya ay madalas na binyo-bully ng kanyang mga kaklase at pamilya dahil sa pagiging kamukha ng isang live-action na Shrek, at ang tanging taong nagpakita ng magandang pakikitungo sa kanya ay ang kanyang lolo. Nang siya ay pumanaw, minana ni Yuya ang kanyang bahay at lahat ng kanyang ari-arian. Gayunpaman, sinubukan ng kanyang mga magulang na kunin ang lahat, at nang sila ay mabaigo, itinaboy nila siya. Simula noon, nagtrabaho na siya ng part-time upang suportahan ang kanyang sarili. Sa kasamaang palad, matapos siyang gamitin bilang piya dagdagan o bawasan ata sa kaarawan ng ilang mga bully sa paaralan, nahuli siyang dumating sa trabaho at agad na tinanggal sa trabaho. Habang kinakarga niya ang kanyang nalulumbay na anak pauwi ng gabing iyon, nakasalubong niya ang isang batang babae na nagngangalang Kaori na ginugulo ng isang grupo ng mga karakter na may mga hindi magandang pagkakaguhit. Nang komprontahin niya ang mga ito, literal na iniwan nila ang isang kontrabida para lang bugbugin ang matako na mataba na si Kaori. Mabuti na lang at napigilan sila ng pagdating ng mga pulis na gawing mashed potato si Yuya. Pagkaalis nila, nagmadali si Kaori para tingnan si Yuya, pero tiniyak niya rito na ayos lang ito. Pagkatapos ay tumayo ito at naglakad palayo na parang isang walang kwentang zombie na naguluhan ang lahat. Pag-uwi niya, pumunta siya sa banyo, at nang makita niya ang kanyang refleksyon sa salamin, agad siyang napaiyak. Dahil sa kanyang pagkadismaya, sinuntok niya ang salamin na nagbukas ng isang lihim na pinto sa dingding na labis niyang ikinagulat. Dahil sa kanyang kuryosidad, pumasok siya sa nakatagong silid at napagtanto na laman nito ang lahat ng mga bagay na tinipon ng kanyang lolo noong mga paglalakbay niya sa buong mundo. Mayroon ding kakaibang pinto ang silid na patungo sa isang maliit na kubo, at nang makatawid siya sa pintuan, isang digital screen ang lumitaw sa harap niya. Ipinaalam nito sa kanya na nakakuha siya ng ilang kasanayan, isa na rito ang isang appraisal skill, na nakatulong sa kanya na malaman na ang pinto ay patungo sa ibang mundo. Matapos suriin ang kanyang iba pang mga kasanayan, tiningnan ni Yuya ang kanyang mga istatistika at labis na nadismaya sa kung gaano kababa ang mga ito. Gayunpaman, muling lumitaw ang kanyang pag-asa matapos niyang malaman na mayroon siyang walang limitasyong cheat skills at maaaring maging ang susunod na Song Ji-woo. Habang tumitingin-tingin pa si Yuya sa paligid, nakakita siya ng ilang armas at nagpas siyang subukan ang kanyang swordsmanship, ngunit natuklasan niyang wala pala siyang dala. Gayunpaman, nakakuha siya ng level 1 swordsmanship skill para sa kanyang pagtatangka. Dahil sa lakas ng loob, sinubukan niyang gamitin ang iba pang mga armas, at matapos makakuha ng mga kasanayan para sa bawat isa sa mga ito, automatiko niyang na-unlock ang all martial arts skill. Habang sinisimulan niyang itago ang kanyang mga armas sa kanyang item box, isang duguan na orge ang biglang sumubok na atakihin siya, ngunit dahil sa mga magic barrier na nakapalibot sa ari-arian, hindi ito makapasok. Natakot si Yuya dahil isa itong high-level na halimaw. Gayunpaman, hindi siya tumakbo palayo. Gumawa siya ng posture ng pag-atake, at kahit nanginginig ang kanyang mga kamay na parang washing machine, inihagis niya ang sibat sa halimaw. Laking gulat niya, malinis itong dumaan at agad na nabura ang halimaw, dahilan para umakyat siya mula level 1 patungong level 100. Nakakuha rin siya ng 10,000 bonus points at ilang drop items, na ang ilan ay napalitan ng pera dahil sa kanyang asset conversion skill. Matapos niyang tapusin ang kanyang obesity solo leveling, nakauwi rin siya ng gabing iyon kung saan ang kanyang katawan ay napuno ng vecna. Paggising niya kinabukasan, mukhang hinubog siya sa sinaunang grease. Gayunpaman, dahil nabasag ang kanyang salamin, hindi niya nakita kung ano ang hitsura niya at hindi na niya inabalang tingnan ang kanyang pangit at kasuklam-suklam na mukha. Pagkatapos ay nagsuot siya ng mga damit na akma sa kanya na natagpuan niya sa kanyang kubo sa iskay at nag-alaga sa kanyang bagong hardin. Habang ginagawa niya iyon, isang halimaw na slime ang dumating at naghahanap ng gulo, ngunit madali niya itong natalo at nakakuha ng isang bihirang drop item na nagpapataas ng kanyang mga stats at nag-imbak ng sikat ng araw bilang mahiwagang enerhiya. Ang mga natitirang gamit ay ginawang pera, kaya kinuha niya ang pera at umorder ng bagong uniforme para sa sarili. Pagkatapos nito, ginugol niya ang susunod na araw sa pagbabasa ng mga libro upang matuto ng higit pa tungkol sa kabilang mundo at pagpatay sa mga halimaw upang mas lalong umangat ang antas. Kinabukasan, pumasok si Yuya sa paaralan, inaasahan na aapihin siya ng lahat gaya ng dati. Gayunpaman, walang nakakilala sa kanya dahil sa kanyang isekai K-pop level plastic surgery. Nang sabihin niya kung sino siya, lahat sila ay nagulat, na labis niyang ikinalitaw kaya't nagmadali siyang pumunta sa banyo at hindi makapaniwala sa kung gaano siya kaiba.
Kasunod nito, dinala siya sa labas ng kanyang mga hambog na kapatid at mga regular niyang bully at tinanong kung naghiganti ba siya kay Khloe Kardashian. Nang hindi maipaliwanag ni Yuya ang nangyari, sinimulan nila siyang insultuhan, ngunit tumigil sila nang huminto ang isang limo, at bumaba si Kaori. Hindi niya pinansin ang lahat at kinausap si Yuya, ngunit hindi siya nito maalala, kaya ipinaalala niya rito ang kanilang unang pagkikita. Ipinaliwanag din niya na pupunta siya rito para alokan ito ng pwesto sa ASE Academy bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanya noong araw na iyon. Ang ama ni Kaori ang chairman ng school board, at siya ang nagmungkahi na papasukin si Yuya matapos marinig ang ginawa ni Yuya para sa kanyang anak. Nagpasalamat si Yuya kay Kaori para sa alok, ngunit sinabing kulang siya sa mga kwalifikasyon para pumasok sa isang prestihiyosong akademya. Sa sandaling iyon, sumang-ayon ang kanyang mga kapatid at hiniling kay Kaori na hayaan na lang silang mag-enroll. Tinanggihan ni Kaori ang kanilang kahilingan, sinabing ayaw niyang makasama sa mga taong mas pinalala pa ang Kratos sa kanyang tagapagligtas. Ang kanyang mga salita ay nagpaisip sa kanila na iniimbestigahan niya sila, kaya't napayuko sila sa hindi makapaniwala. Hindi pinansin ng mga batang may bahid ng paggalang, patuloy na kinumbinsi ni Kaori si Yuya na lumipat sa OS Academy, at iminungkahi ng kanyang mayordoma na tingnan muna niya ang paaralan bago tanggihan ang alok. Nangako siyang ipapaalam niya sa paaralan nito ang tungkol sa pagliban nito para hindi ito mahirapan sa pagliban, at bago pa man siya makatanggi, hinailan na siya ni Kaori papasok sa limo. Maya-maya, nakarating sila sa OS Academy, at isinama ni Kaori si Yuya para makausap ang ama nito, na nagpahayag din ng pasasalamat kay Yuya. Nang makapag-ayos na sila, ipinaalam niya kay Yuya na libre ang pagpapatala niya sa akademya, ngunit ayaw pa ring tanggapin ni Yuya ang alok. Nang banggitin niya na siya ay kasing tanga ng ibon, binigyan siya ng ama ni Kaori ng isang talumpati kung paano huwag sumuko bago sumubok. Pagkatapos ng kanyang talumpati, iminungkahi niya na gugulin ni Kaori ang natitirang bahagi ng araw sa akademya at alamin kung ano ang pakiramdam doon. Maya-maya, pumasok ang isang babaeng guro na nagngangalang Rei, at sinabi ng ama ni Kaori kay Yuya na ang kanyang mga trial class ay isasama niya. Maya-maya pa, ipinakilala ni Rei si Yuya sa kanyang mga bagong kaklase, at silang lahat ay natulala at natahimik sa kanyang nakakagulat na mga tingin kaya hindi sila nakapagsalita. Pumalakpak si Rei para bumalik sa kanilang katinoan at saka inutusan si Yuya na umupo sa bakanting upuan sa likuran para makapagsimula na sila sa klase. Noong oras ng tanghalian, sabik na nagtipon ang mga estudyante sa paligid niya, gustong malaman ang higit pa tungkol sa Diyos na Griego na nahulog sa kanilang piling. Nabalot ng kanilang mga tanong si Yuya, kaya isang batang lalaki na nagngangalang Ryo ang pumasok at sinabihan silang bigyan siya ng espasyo. Pagkaalis nila, nagpasalamat si Yuya sa pagsadyap sa kanya, at inanyayahan siya ni Ryo na kumain ng tanghalian kasama niya. Sa cafeteria, naupo sila kasama ang isang batang lalaki na nagngangalang Shingo, at habang nag-uusap sila, nalaman ni Yuya na si Ryo ay isang sports protege na gusto ng lahat sa kanilang club, habang si Shingo ay isang otako na mahilig sa mga laro. Sa pagtatapos ng araw ng pasukan, bumalik si Yuya sa opisina ng ama ni Kaori, at tinanong ng lalaki ang kanyang mga saloobin tungkol sa paaralan. Inamin ni Kaori na mas maganda ito kaysa sa kanyang paaralan at tinanong kung ayos lang ba talaga para sa isang taunang tulad niya na sumali sa akademya. Tiniyak sa kanya ng lalaki na higit pa sa karapat-dapat siyang sumali sa hanay ng mga piling usay, kaya tinanggap ni Yuya ang alok, hinihingi ang kanyang patuloy na gabay. Pagkalabas niya ng opisina, nakasalubong niya si Kaori sa pasilyo. Nang sabihin niya rito na mag-e-enroll siya sa paaralan, niyaya siya nitong tumambay kasama niya. Dinala siya nito sa isang kalye na sikat sa mga estudyante, at habang naglalakad sila, tinanong ni Yuya si Kaori kung lagi ba itong pumupunta roon kasama ang mga kaibigan niya. Inamin ni Kaori na isa rin siyang taunang walang kaibigan tulad niya dahil iniiwasan siya ng lahat na parang nasa dula dahil sa posisyon ng kanyang ama. Nang banggitin niya na inimbitahan niya ito dahil gusto niya ng oras na mapag-isa, natarante si Yuya at mabilis na itinoon ang kanyang atensyon sa isang tindahan na nagbebenta ng crepes. Habang kinakain nila ang mga ito, nagkomento si Kaori kung gaano ito kasarap, at inamin ni Yuya na gusto niyang subukan ang lahat ng nasa menu. Gayunpaman, itinade niya sa kanyang isipan na huwag magpakasawa ng labis dahil ayaw niyang magmukhang muli si Pumba. Pagkatapos ay tinanong niya si Kaori kung paano niya ito nakilala pagkatapos ng kanyang pagbabagong anyo, at sinabi nito sa kanya na iyon ay dahil sa kanyang mga mata. Tila, mayroon itong mabait na mga mata na sinabi nitong hindi nagbago kahit na binago ang buong katawan nito. Habang nag-uusap pa sila, hiniling niya rito na huwag siyang tawagin sa apelyido niya, at nang pumayag ito, labis siyang natuwa kaya inalok niya itong kumagat sa crepe niya.
Natigilan si Yuya sa alok niya, pero medyo nailang naman itong kumagit, at pagkatapos niyang gawin iyon ay sakalang napagtanto ni Kaori kung gaano kakuplekod ang mga kilos niya. Mabilis siyang humingi ng tawad sa pag-asar niya rito, pero sinabihan siya nitong huwag mag-alala at inalok din siyang kumagit sa crepe niya para pantay na ang mga ito. Naobserbahan ng mga nakapaligid sa kanila ang kanilang maliit na interaksyon, at tuwang-tuwa ang mga tao sa kanilang cute na pagkikita. Kalaunan, pagka-uwi ni Yuya, pumunta siya sa kabilang mundo para magsanay at nasaksihan ang isang pag-atake ng isang halimaw. Nakulong ng goblin ang isang babae sa isang puno matapos patayin ang kanyang mga gwardya, kaya inatake ito ni Yuya, at pagkatapos ng isang mapaghamong laban, natalo niya ito. Pagkatapos ay nagmadali siyang tingnan ang kalagayan ng dalaga, ngunit nawalan ito ng malay dahil sa mga pinsala nito bago pa man siya makapagsalita. Habang sinusubukan ni Yuya na alamin ang gagawin, nakarinig siya ng mga boses na tumatawag sa kanya, kaya itinago niya ang kanyang presensya at lumayo upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Kinabukasan, habang nagmamansa siya ng kanyang mga damit, ang kanyang iniisip ay ang dalaga at hindi niya maiwasang magtaka kung maayos ba ang kalagayan nito. Kalaunan, nalipat ang kanyang atensyon sa limitado niyang mga damit na mapagpipilian, kaya nagpasya siyang mamili ng mga bagong damit. Sa mall, lahat ay nakatitig sa kanya na parang siya ang pinakagwapong K-pop idol na nakita nila, at nang mapansin niya ang kanilang mga titig, kinabahan siya. Samantala, sa ibang bahagi ng mall, isang photographer na nagngangalang Hikaru ang wala sa sarili sa pakikipaglaro sa manager ng isang sikat na lalaking modelo. Dapat ay dumating na ang modelo ilang oras na ang nakalipas para sa photoshoot, ngunit wala siya kahit saan. Sumumpa ang kanyang manager na papunta na siya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga Hikaru, at pagkatapos magreklamo, ipinahayag niya na hahanap siya ng kapalit. Kung nasaan si Yuya, nahihirapan ang binata na pumili ng damit para sa kanyang sarili dahil wala siyang gana sa pananamit. Nang malapit na siyang sumuko, nilapitan siya ng dalawang magiging cougar at tinanong kung gusto niyang makipag-date sa kanila. Alam ni Yuya na hindi niya mapapantayan ang kanilang kakatwang lalaki, kaya magalang niya silang tinanggihan. Natigilan ang mga babae sa gulat, hindi dahil tinanggihan niya sila, kundi dahil nabighani sila sa kanyang boses. Nang nasa escalator na siya ay saka lamang sila natauhan at nagsimulang magkwentuhan tungkol sa kung paano siya isang pangarap na bangka. Sa kabilang banda, inaasikaso ni Yuya ang kanyang mga gawain nang makita siya ni Hikaru at nagpasyang gawin siyang susunod na top model ng Japan. Pumayag si Yuya na pumalit sa nahuhuling modelo dahil hindi niya matatanggihan ang mga nangangailangan. Habang nagaganap ang photoshoot, sinikap niyang huwag pansinin ang babaeng modelo. Ang pangalan nito ay Mayo, at taos-puso siyang nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Habang tumatagal ang photoshoot, mas lalong kinabahan si Yuya dahil ito ang unang pagkakataon na naging ganito siya kalapit sa isang babae. Samantala, sa kabilang mundo, si Lexia, ang batang babaeng iniligtas niya sa kagubatan, ay nagsabi sa kanyang mga gwardya na gusto niyang bumalik sa kagubatan at hanapin si Yuya. Sinubukan siyang pigilan ni Owen, ang kanyang punong gwardya, sa pamamagitan ng pagpapaalala na bilang prinsesa, wala siyang karapatang maglakad-lakad sa kagubatan, ngunit tumanggi si Lexia na makinig. Iginiit niyang hanapin si Yuya upang magpasalamat dito at inutusan si Owen na pakilyusan ang kanyang mga gwardya. Pagbalik sa daigdig, natapos ni na Yuya at Mayo ang shooting, at habang nakaupo sila para magpahinga sandali, dinalhan sila ng manager ni Mayo ng maiinom. Habang humihigop sa kanyang tasa, muntik nang mabulunan si Yuya at aksidenteng natapon ang ilan sa kanyang inumin sa kanyang sarili. Magiliw na inalok ni Mayo sa kanya ang kanyang panyo para punasan ang kanyang sarili, ngunit tumanggi siyang inumin ito dahil sa takot na dumikit dito ang amoy ng kanyang pagkatalo. Habang nagsisimula silang mag-usap, inamin ni Yuya na ang pagiging modelo ay hindi isang madaling trabaho at tinanong si Mayo kung bakit niya pinili ang karerang iyon. Ipinaliwanag ni Mayo na naging modelo siya para makuha ang atensyon ng kanyang mga magulang dahil madalas silang masyadong abala para gumugol ng oras kasama siya habang lumalaki siya. Gayunpaman, hindi siya ganoon kagaling at nanatili lamang dito dahil sa mga tagahanga na humahanga sa kanya at sumusuporta sa kanya. Sinabi rin niya na gusto niya maging pampalakas ng loob ng mga tagahangang iyon kung sakaling may sino man sa kanila ang magdesisyong tahakin ang landas na tinahak niya. Nakinig ng mabuti si Yuya habang nagsasalita siya, at pinayuhan niya itong maglaan ng oras upang tamasahin ang bawat sandali na nararanasan niya, gaano man sila kaliit. Hindi nagtagal ay nagtawanan ang dalawa sa sinabi niya, at sinamantala ni Hikaru ang pagkakataong kumuha ng ilang litrato pa nila na magkasama. Saktong dumating ang nahuhuling modelo, at nang makita siya ng mga nanood ng shooting sa mall, naghiyawan sila ng malakas. Hindi masyadong natuwa si Mayo na makita siya, ngunit tila walang pakialam ang mayabang na lalaki. Nang subukan niyang lumayo, natrap siya nito sa pader at sinubukang suntukin.
Nang makita kung gaano hindi komportable si Mayo, pinutol ni Yuya ang lalaki sa kalagitnaan ng pag-iingay at sinabihan itong maglakad-lakad. Sinubukan naman ng lalaki na suntukin si Yuya, ngunit nadulas nito ang panyo ni Mayo, dahilan para matamba si Yuya na parang basahan. Agad na nag-alala si Yuya na baka baligtarin siya ng mga tao dahil sa pananakit sa kanilang paborito, ngunit nagulat siya nang magsimula silang mag-cheer para sa kanya. Hindi makapaniwala ang modelo sa nangyari at nagsimulang magreklamo, ngunit sinabihan siya ni Hikaru na umalis kung ayaw niyang i-post nila ang video ng kanyang hindi naaangkop na pag-uugali. Agad na tumakbo ang lalaki kasama ang kanyang manager, at nagpasalamat si Mayo kay Yuya sa pagiging knight in shining armor niya. Nang aminin niya na matagal na siyang niloloko ng lalaking iyon ni Joe Goldberg, humingi ng paumanhin si Hikaru dahil napansin niya ito sa oras at nangakong ire-report ang lalaki sa direktor upang opisyal na itong maaksyonan. Pagkatapos ay tinanong niya si Yuya kung gusto nitong pumirma ng kontrata para maging eksklusibong modelo nila. Nagpasalamat si Yuya sa pag-aproba sa kanya, ngunit sinabing hindi niya maaaring tanggapin ang alok dahil hindi siya ginawa para sa runway. Hindi siya sinubukang kumbansihin ni Hikaru na baguhin ang isip, ngunit iginiit niya na kumuha si Yuya ng ilang damit bilang kabayaran sa pagtulong sa kanila sa shoot. Noong una, ayaw tanggapin ni Yuya ang mga damit, ngunit kinumbinsi siya ni Hikaru na baguhin ang isip nito. Pagkatapos ay nagkamayan sila, at sinabi ni Mayo kay Yuya na umaasa siyang magtatagpo muli ang kanilang mga landas. Nang gabing iyon, pumunta si Yuya sa kabilang mundo upang magsanay at sa huli ay nailigtas niya si Lexia at ang kanyang mga tao mula sa isa pang grupo ng mga goblin. Sa sobrang tuwa ni Lexia na makita siya ay sumugod siya rito at niyaya itong pakasalan, na ikinagulat ng lahat. Agad na tinanong ni Owen kung nababaliw na ba siya at ipinaalala sa kanya na wala silang alam tungkol kay Yuya, ngunit iginiit ng prinsesa na pag-ibig sa unang pagkikita lang ang dahilan. Nagalit din siya kay Owen dahil sa pagsaway sa kanya, at nang simulan niya itong ituring na kapalit nito, iminungkahi ni Yuya na pumunta sila sa bahay nito para mag-usap. Pagdating doon, nagsimula silang mag-usap, at nalaman ni Yuya na si Lexia ang unang prinsesa ng kaharian ng Arasila. Tiniyak sa kanya ni Owen na hindi niya kailangang makipag-usap ng formal dito dahil hindi opisyal ang pagbisita. Pagkatapos ay tinanong niya ang pangalan ni Yuya, at matapos sabihin sa kanila ni Yuya na hinuhan ni Owen na hindi siya taga roon. Naisip ni Lexia kung si Yuya ba ay isa ring maharlika at nagsimulang magpantasya tungkol sa kanilang kwento ng pag-ibig, ngunit napagod si Owen dahil hindi niya alam kung si Yuya ay isang especially iya. Gayunpaman, isinantabi niya ang kanyang mga alalahanin at ipinaliwanag na bumalik sila sa kagubatan partikular para hanapin si Yuya upang makapagpasalamat sila sa pagliligtas kay Lexia. Bago pa siya makapagsalita, sumingit si Lexia at nagsimulang sabihin kay Yuya na hindi siya tumigil sa pag-iisip sa kanya simula nang una niya itong makita. Habang tumatagal, lalo siyang nagiging desperado habang sinasabi niya ang kanyang nararamdaman, at tinapos niya ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng muling pag-propose kay Yuya. Malumanay siyang tinanggihan ni Bro, ngunit si Lexia ay isang determinadong simple, at sinabi niya rito na ayos lang sa kanya na maging kaibigan na lang muna ito sa ngayon. Ang mga salita niya ay nagpaisip kay Yuya saglit sa kanyang miserableng buhay sa ngayon, at sinabi niya rito na isang karangalan para sa kanya na maging kaibigan ito basta't hindi niya alintana ang kanyang pagiging pauunan. Pagkatapos ay tinatakan nila ang kanilang kasunduan sa pamamagitan ng pakikipagkamay, ngunit pinutol sila ni Owen upang sabihin kay Yuya ang pangalawang dahilan kung bakit nila siya hinahanap. Tila, nais ng hari na makipagkita kay Yuya upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, at sinabi ni Owen sa kanya na handa silang sumunod sa kanyang schedule. Nangako si Yuya na bibisitahin ang palasyo ng hari sa lalong madaling panahon, at habang papalayo ang karwahe sa kanyang bahay, nangako si Lexia kay Yuya na sa susunod nilang pagkikita, tiyak na aagawin nito ang puso niya. Samantala, sa isang bahay sa kabisera ng Arasila, isang lalaking nakamaskara ang nabalitaan na nabigo ang tangkang pagpatay kay Lexia. Lumabas na sadyang dinala siya sa kagubatan para mamatay, ngunit pinatay siya ng goblin bago pa man nila ito masaktan. Ang hindi alam ng impormante ay iniligtas ni Yuya si Lexia mula sa mga goblin, at nagalit ang kanyang amo tungkol doon. Pinaalis niya ang lalaki, ngunit binalaan niya ito na kung mabibigo siyang muli, ipapadala niya ito sa mga perlas na tarangkahan. Matapos tumakbo palayo ang impormante na parang daga, hinubad ng lalaki ang kanyang maskara at sumumpa na pagbabayaran ni Lexia ang ginawa nito sa kanya. Kinabukasan, minarkahan ni Yuya ang araw na makikipagkita siya sa hari sa kanyang kalendaryo at pagkatapos ay aalis para sa kanyang unang araw sa Osei Academy. Una niyang nakilala ang ama ni Koori, na malugod siyang tinanggap at binati siya ng isang magandang taon sa pag-aaral. Pagkatapos nito, pumunta siya sa kanyang klase at muling ipinakilala sa klase.
Nang araw na iyon, habang nasa klase sa physical education, pinanood ni Yuya mula sa gilid habang ipinapakita ni Rio ang kanyang panloob na si Lionel Messi sa soccer field. Di nagtagal ay sinamahan siya ng isang batang babae na nagpakilala bilang Kaide, at habang sila ay nag-uusap, sinipa ng nagpapakilalang Prince Charming ng klase ang bola patungo kay Kaide. Agad na inihanda ni Kaide ang sarili para sa pagtama, ngunit nailigtas siya ni Yuya sa pamamagitan ng pagsipa gamit ang bisikleta, na direktang nagpatomba sa bola sa net. Natigilan ang lahat at hindi makapagsalita matapos maranasan ang himalang ito ng soccer, ngunit hindi napansin ni Yuya dahil abala ito sa pagtatanong kay Kaide kung ayos lang ba siya. Bago pa man siya makasagot, lumapit si Akira na parang nagpapakumbaba at nagmakaawa kay Kaide na patawarin siya sa pagtatangkang ayusin ang mukha nito. Dumating din sina Ryo at Shigno, at sinabi ni Ryo kay Yuya na sana ay maging kaibigan niya si Akira, kahit na medyo pabago-bago ang isip ng lalaki. Nang mapagtonto niyang pinag-uusapan siya, tinawag ni Akira si Yuya at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanyang hulihan. Nagsimula rin siyang magsaya, ngunit pinagtawanan lang siya ni Yuya at ng iba pa dahil doon. Kalaunan, habang nasa field ang klase ni Koori, biglang pumasok sa gate ng paaralan ng ilang miyembro ng mababang budget na Tokyo Manji Gang. Nagpakita sila ng isang masalimuot na pagpapakita ng kapangyarihan para takutin ang mga estudyante, hindi pinansin ang mga gurong nagsasabi sa kanilang umalis. Mula sa bintana ng silid-aralan, kinumpirma ni Ryo na ang mga lalaki ay bahagi ng Red Obers Gang, na nagpaalam kay Yuya na sinundan siya ng kanyang mga bully sa kanyang bagong paaralan. Pagbalik sa labas, pinaalis ni Koori ang mga hindi gustong bisita, ngunit sinabi nila sa kanya na siya ang hinahanap nila. Tila, gusto niyang makaganti sa pagtanggi niya noong isang araw, ngunit hindi natakot si Koori at ipinaalam sa kanila na paparating na ang mga pulis. Tiniyak sa kanya ng kapatid ni Yuya na mayroon pa silang sapat na oras, at pagkatapos ay inutusan ni Araki ang kanyang mga tauhan na hulihin si Koori. Agad na sinubukan ni Yuya na tumulong sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang takot ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Nang mapagtonto niyang mahina pa rin siya kahit na puno na ang kanyang kalamnan, itinulak siya sa kawalan ng pag-asa, ngunit ang mga boses ng kanyang mga kaklase na tumatawag sa kanyang pangalan ang nagpalaya sa kanya. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa bintana at tumalon palabas, na ikinagulat ng lahat dahil nasa ika-4 na palapag sila. Pagkatapos niyang maglanding, mabilis siyang lumapit sa field at hinarap si Araki, na nagutos sa kanyang mga tauhan na atakihin si Yuya. Madaling naiwasan ni Yuya ang kanilang mga atake dahil si Koori ang kanyang prioridad, at nang harangan ng personal na sumo wrestler ng gang ang kanyang daan, ipinakita niya rito na hindi mahalaga ang laki. Nang makita kung gaano kadali niyang inatake ang lalaki, natakot ang iba kaya hinayaan nila itong dumaan ng hindi inaatake. Sa kabilang banda, sinubukan ng kanilang pinuno na pabagsakin si Yuya gamit ang kanyang motorsiklo, ngunit nakaiwas si Yuya na parang isang bihasang martador, dahilan para mawalan ng kontrol ang lalaki at mabangga ang kanyang motorsiklo. Kalaunan, dumating ang mga pulis, at matapos nilang mahuli ang mga trespasser, nagpasalamat si Koori kay Yuya sa pagsajep sa kanya. Nagsimulang magreklamo ang kapatid ni Yuya tungkol sa kung paanong ang mga pulang ogre ay isang walang kwentang grupo ng mga hanggal, kaya itinaas siya ng pinuno sa leeg. Sinabi niya sa bata na papatayin niya ito dahil sila ng kanyang kapatid na babae ang mga utak sa likod ng nabigong operasyon. Nang lalong lumakas ang pagpisil niya, namagitan si Yuya, napilitan siyang bitawan ang kanyang kapatid, at nang tangkain niyang gumanti, hinampas siya ni Yuya gamit ang hockey ng kanyang mananakop. Matapos siyang mahulog, pumarap si Yuya sa kanyang kapatid at tinanong kung ayos lang ba siya, ngunit sumagot ang bata sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit niya ito iniligtas. Sinabi sa kanya ni Yuya na iyon ay dahil minsang sinabi ni Dom Torete, hindi mo dapat talikuran ang pamilya, kahit na tinatalikuran nila ito. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak ang kanyang mga kapatid at humingi ng tawad sa lahat ng kanilang nagawa sa kanya. Kinabukasan, nang manggaso si Yuya, nakasalubong niya ang isang haring orc na binubugbog ang isang tuta ng itim na Fenrir. Ang haring orc ay may lakas ng pag-atake na 20,000 na higit pa sa lakas ng pag-atake ni Yuya sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, hindi niya magawang iwanan ang walang magawang tuta. Inihagis niya ang kanyang sibat sa orc para makuha ang atensyon nito, at pagkatapos ay sinugod ito, ngunit tumigil siya nang makita niyang nagawa na ng kanyang sibat ang lahat ng trabaho. Hindi siya makapaniwala na natalo niya ito ng ganoon kadali, ngunit nang magsimula siyang bumagsak, naalala niya ang tuta ni Fenrir. Nag-ingat ang tuta sa kanya, kaya nagsimula itong umungol sa kanya, ngunit nawala ng malay dahil sa mga pinsala nito. Mabilis na ibinuhos ni Yuya ang kanyang all-curing potion sa lalamunan nito, at nang magising ito, sinimulan niya itong dilaan bilang pasasalamat.
Nang mapagtanto na nag-iisa ang tuta, inalok ito ni Yuya na iuwi, at nang masayang tumahol ang tuta, lumitaw ang digital screen na nagpapakita kay Yuya na matagumpay niya itong naamo. Ipinakita rin nito ang mga istatistika ni Yuya na sa kanyang pagkagulat ay mataas kung isa sa alang-alang na bata pa ito. Nagpasya si Yuya na pangalanan itong Knight dahil sa kulay nito at agad siyang sinalubong ng tuta bilang pagsang-ayon. Kinabukasan sa paaralan, nagtanong siya sa kanyang mga kaklase ng direksyon papunta sa pinakamalapit na pet shop dahil gusto niyang bumili ng mga gamit para kay Knight. Agad na hiniling ni Kaide na makita ang mga larawan ng hayop, ngunit sinabi ni Yuya na wala siyang dala dahil wala siyang cellphone. Nagulat ang grupo sa balitang ito, at tinanong ni Shingo kung hindi ba nakakaabala para sa kanya ang kawalan ng cellphone. Inamin ni Yuya na hindi niya nakita ang pangangailangang magkaroon nito noon, ngunit sinabi niyang isa sa alang-alang niya ang pagbili nito sa lalong madaling panahon. Sinabi sa kanya ni Rey na ang pinakamalapit na pet shop ay nasa mall, at inalok ni Kaide na samahan siya roon pagkatapos ng eskwela. Kalaunan ng araw na iyon, pag-uwi niya, ikinwento niya kay Knight kung paano siya pumunta sa mall kasama ang kanyang kaibigan para bumili ng ilang gamit. Ang isa sa mga gamit na iyon ay isang kwelyo at tali, at sinabi niya kay Knight na isusuot lang niya ang kwelyo kapag lalabas sila. Pagkatapos niya itong isuot sa tuta, tila nasiyahan si Knight sa kanyang bagong aksesorya, kaya nagpasya si Yuya na isama siya sa paglalakad. Sa parke, lahat ay nakatitig sa kanila at nagbulungan kung paano naging isa si Yuya sa mga paborito ng Diyos ng kwento dahil sa hitsura nito. Habang naglalakad sila, nakasalubong nila si Kaori, at ipinakilala ni Yuya sa kanya ang bagong alaga nito. Masayang hinaplos ni Kaori ang tuta, at habang nakikipag-usap ito kay Yuya, biglang tinawag ito ni Mayo. Sabi niya, malapit lang daw ang tirahan niya at lagi siyang namamasyal sa parke tuwing gabi, kaya nagulat siya nang makita si Yuya roon. Sisigat na sana si Yuya nang tanungin ni Kaori kung si Mayo ba ang modelong nakatrabaho niya noong isang araw, at kinumpirma niya na siya nga. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang mga babae sa isa't isa at ipinakilala rin si Knight kay Mayo. Habang nag-uusap ang grupo, patuloy na nakakakuha ng atensyon ang kanilang mga face card, kaya nagdahilan si Mayo matapos sabihin kay Yuya na umaasa siyang magkikita sila sa ibang araw. Nang wala na siya sa lugar, kinakabahang tinanong ni Kaori si Yuya kung nakikipag-date ba ito kay Mayo. Mabilis na nilinaw ni Yuya na si Mayo ay isang taong kilala lamang niya, at nang malaman niyang hindi ito karapat-dapat makasama, nagalit si Kaori. Gayunpaman, tumanggi siyang sabihin sa kanya kung bakit iyon. Nang sandaling iyon, narinig nila ang isang matandang babae na sumisigaw ng tulong habang inaagaw ang kanyang pitaka. Agad na inutusan ni Yuya si Knight na habulin ang magnanakaw at pagkatapos ay hinayla si Kaori kasama niya habang sumusugod ito sa tabi ng babae. Tiniyak ng babae na maayos siya, at nang banggitin niya ang kanyang pitaka, sinabihan siya ni Yuya na huwag mag-alala. Sa sandaling iyon, bumalik si Knight, dala ang magnanakaw. Kaya, sinabihan ni Yuya si Kaori na tumawag ng pulis. Nang marinig ito, tumalon ang magnanakaw at sinubukang atakihin siya gamit ang isang kutsilyo, ngunit nahuli at na-disarm siya ni Yuya sa loob ng wala pang 2 segundo. Kalaunan, dumating ang mga pulis, at matapos harapin ang sitwasyon, umuwi si Yuya at agad na nangaso kasama si Knight. Habang naglalakad sila papasok sa kagubatan, nakakita sila ng isang kristal na USA. Itinago ni Yuya ang kanyang presensya upang maiwasang makita nito, ngunit sa hindi malamang dahilan, nakikita pa rin ng USA ang kanyang mga pantikip na jutsu. Dahil wala siyang magawa, ipinakita niya ang kanyang sarili at kinalaban ang USA sa tulong ni Knight, ngunit naitulak sila nito pabalik. Dahil gumagamit ito ng 2 uri ng mahika, nagpalit si Yuya ng estratehiya, hiniling kay Knight na lumikha ng pagkakataon para mapatay niya ito. Ginampanan ni Knight ang kanyang tungkulin sa pamamagitan ng pananakit sa USA, na nagbigay daan kay Yuya na tapusin ito gamit ang kanyang sibat. Pagkatapos ay yumuko siya upang suriin ang mga bagay na nahulog, at nagulat nang makita ang isang portable open bat set. Matapos subukan kung gumagana ito, nagpasya siyang tumigil na at umuwi kasama si Knight upang magbabad sa paligan. Kinabukasan, muli silang nangaso, at matapos nilang talunin ang isang binagong porkepino, nakita ni Yuya na tumaas ang kanyang mga istatistika at mas marami siyang natutunang kasanayan. Tumaas din ang mga istatistika ni Knight, at napaisip siya kung dahil ba ito sa kanilang pagtutulungan. Nang paalis na sila, ang pader na bato kung saan nila natalo ang halimaw ay nabasag at nagpakita ng isang kuweba. Dahil ang kanilang mga panggit ng pangalan ay Dora at Boots, naglakas loob sina Yuya at Knight na pumasok sa kuweba at nagulat nang may mga sulo ng apoy na nagliwanag sa kanilang daan patungo sa isang silid kung saan nakahandusay ang isang kalansay. Sa tabi nito ay isang libro, at habang binabasa ito ni Yuya, napagtanto niya na ang kalansay ay mga labi ng dating may-ari ng kanyang kubo.
Ang lalaki ay kilala bilang ang Sage, at dahil sa kanyang kapangyarihan, inanyayahan siya ng mga Diyos na sumama sa kanilang hanay, ngunit tinanggihan niya sila. Hindi katakataka na ayaw siyang pakialaman ng mga tao dahil natatakot sila sa kanyang kapangyarihan, kaya't namuhay siyang mag-isa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Isinulat niya sa kanyang libro na ayaw niyang may ibang dumaan sa kanyang pinagdaanan, at hindi maiwasan ni Yuya na maawa sa lalaki. Gayunpaman, alam niya na kung malalaman ng mga tao ang tungkol sa kanyang mga kapangyarihan, maaari rin siyang maging katulad ng Sage, kaya't inisip niya ng malakas kung paano niya maiiwasan iyon. Nakakagulat, isang boses ang sumagot na nagsasabing ang tanging pagpipilian niya ay ang bumuo ng mapagkakatiwalaang relasyon sa mga tao. Inakala ni Yuya na niloloko siya ng isip nito, ngunit nang patuloy na kinausap siya ng boses, napagtanto niya na kahit papaano ay nakikipag-usap sa kanya ang Sage. Sa isa sa mga pahina ng libro, isinulat ng Sage na isusulat niya ang anumang nais malaman ni Yuya sa libro para sa kanya, at sinabi ni Yuya na gusto niyang malaman ang tungkol sa mahika. Agad na nagliwanag ang libro, at sinabi sa kanya ng Sage na pinuno niya ito ng lahat ng mahiwagang teorya na alam niya. Gayunpaman, hindi magagamit ni Yuya ang mahika dahil isa siyang otherworlder at wala siyang mga mahiwagang landas na taglay ng mga taga-mundo. Upang malutas ang isyong iyon, inalok ng Sage na ipagkaloob ang kanyang mga mahiwagang landas kay Yuya dahil naniniwala siyang karapat-dapat siya sa mga ito. Sinubukan ni Yuya na tumanggi, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng lalaki at nagpatuloy at inilipat ang mga landas sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Yuya ang isang masayang buhay, at bilang kapalit, pinasalamatan siya ni Yuya para sa kanyang mga regalo at hiniling sa kanya ang kapayapaan sa kabilang buhay. Pag-uwi niya, sinimulan niyang basahin ang libro at natutunan na kailangan muna niyang malaman kung paano makaramdam ng mahika bago niya ito magamit kahit na mayroon siyang landas. Dahil mahilig mag-eksperimento, sinubukan ito ni Yuya, at sa loob ng ilang segundo, nagtagumpay siya at narating ang kanyang mahiwagang landas. Dahil sa tagumpay na ito, nabuksan niya ang kanyang kasanayan sa pagmamanipula ng enerhiya ng mahika. Sumunod, lumabas siya at sinubukang gumamit ng mahika sa pamamagitan ng pag-visualize kung ano ang gusto niya at pagbibigay dito ng pangalan. Ang pamamaraang ito ay nakabuo ng isang bowl ang tubig, at nang tumingin siya sa gabi, nakita niyang ginawa rin ito ng tuta dahil magkaugnay na sila ngayon. Dahil sa tuwa, nagpasya siyang ishoot ang bowl ang tubig sa isang kalapit na puno at laking gulat niya nang sabay-sabay nitong masira ang maraming puno. Kinabukasan sa paaralan, ipinaalala ni Ray sa klase ang tungkol sa kanilang study camp sa labas ng campus, isang 2 araw, isang gabing aktibidad sa camping upang mapabuti ang focus ng mga estudyante sa pamamagitan ng paghahati sa kanila sa 4 na pangkat. Pagkatapos ng mga anunsyo, tinawag niya ang bawat koponan, at nalaman ni Yuya na kasama ito sa ika-5 koponan kasama sina Kaide, Akira, at isang babaeng nagngangalang Rin. Habang nag-uusap sila, inamin ni Yuya na wala siyang sariling rucksack dahil hindi pa siya nakakapaglakbay noon, kaya iminungkahi ni Kaide na mamili sila pagkatapos ng klase. Pagkalipas ng ilang oras, sinalubong ni Yuya, Ryu, Shingo, Kaide, at Rin si Kaori sa labas ng mall dahil inimbitahan siya ni Yuya. Nang magsimulang magustuhan ni Ryo ang pakikipag-ugnayan sa mga maharlika ng paaralan, hiniling ni Kaori sa kanila na pretuhin siya na parang isang regular na kaklase. Pagkatapos ay pumasok sila sa mall at, matapos mahanap ang perpektong rucksack para kay Yuya, ay nagpatuloy sila sa pagsakop sa arcade. Gusto ni Shingo ng isang partikular na premyo mula sa isang claw machine, ngunit mahina siya sa mga laro ng claw, kaya inalok ni Yuya na manalo ito para sa kanya. Gamit ang kanyang kasanayan sa pagtuklas ng kahinaan, natukoy niya ang pinakamagandang lugar para buhatin ang bagay at ikinagulat ng lahat ng mapanalunan niya ito sa isang pagsubok lamang. Agad na hinayla ni Kaide si Yuya papunta sa isa pang claw machine at pinanalo ito ng plushie para dito. Nanalo rin siya ng mga regalo para kina Ryu, Rin, at Kaide, at lahat sila ay masayang nagpasalamat sa kanya. Pagkalabas ng arcade, iminungkahi ni Ringo na pumunta sila sa isang kafe, ngunit iginiit ng mga babae na umakyat sa ika-13 palapag para mamili, kaya napagkasundoan nilang magkita mamaya at naghiwalay na ng landas. Ilang minuto ang lumipas, habang nagsasaya sina Yuya at ang mga lalaki sa kafe, tumunog ang mga fire alarm, at nalaman nilang may sunog na nagsimula sa arcade. Agad nilang sinubukang lumikas kasama ang iba pang mga naroon sa mall, ngunit tinawagan ni Kaide si Ryo at sinabing na-stock siya at ang iba pa sa ika-13 palapag. Nang marinig ito, mabilis na dumaan si Yuya sa crowd controller na parang kislap at nagmamadaling umakyat sa ika-13 palapag. Dahil nagsimula ang apoy sa ika-10 palapag, mabilis itong kumalat sa mga itaas na palapag, at nagkalat ang apoy sa lahat ng dako.
Gumamit si Yuya ng mahika para palibutan ang sarili ng tubig para hindi siya masunog, at nang matagpuan niya ang mga batang babae, nakahinga siya ng maluwag. Matapos magsagawa ng mabilis na pag-scan at makumpirma na walang ibang nakulong doon, mabilis niya silang binuhat at binalutan din ng mahika. Gayunpaman, nabara ang daan palabas, at nagsimulang gumuho ang kisame, kaya't si Yuya ay bumangon na parang isang Saiyan at nagbutas sa sahig hanggang sa ligtas silang makarating sa unang palapag. Nagulat ang lahat ng mangyari ito, at nang makita ng kanyang mga kaibigan si Yuya, sinimulan nila siyang pag-alitan dahil sa pagiging pabaya. Kalaunan, inalis sila sa pinangyarihan, at habang sinusuri ang mga batang babae, pinagalitan si Yuya ng mga bombero. Pagdating ng ama ni Kaori, nagpasalamat siya kay Yuya sa pagliligtas sa kanyang anak at saka niyakap ito ng mahigpit. Samantala, sa kabilang mundo, isang misteryosong batang babae na may pilak na buhok ang sumalakay sa isang nagsasalitang puting kuneho sa kagubatan. Nang tanungin ng kuneho kung bakit niya ginawa iyon, sinabi niya sa kanya na gusto niyang bumuo sila ng isang alyansa at sirain ang mundo. Pagkatapos sabihin ito, naglaho siya na parang hibla ng buhok ni Saitama, na nag-iwan ng pangako na magkikita silang muli. Lalong nag-alala ang puting kuneho dahil naramdaman niya kanina na ang babae ay nagtataglay ng mga kapangyarihan ng banal na mamamana. Sinabi niya sa sarili na kailangan niya itong pigilan kahit ano pa man at ipasa ang kanyang mga pamamaraan bilang diyosa ng mga sipa. Kinabukasan, natuto si Yuya na gumamit ng mahika ng teleportasyon at, pagkatapos manghuli ng ilang mga goblin sa kuweba, sinabihan niya si Knight na oras na para umuwi. Gayunpaman, biglang tumakbo si Knight. Hinabol siya ni Yuya, at nang sa wakas ay naabutan niya ito, sinenyasan siya ni Knight na itago ang kanyang presensya, kaya't ginawa niya iyon. Nang mas malayo pa ang kanilang narating, nagulat si Yuya nang makita ang isang sugatang batang babae na nagngangalang Luna na napapaligiran ng ilang mga goblin. Nang sinubukan niyang gumanap bilang bayani, pinigilan siya ni Knight, at habang pinapanood nila, binaligtad ni Luna ang sitwasyon sa mga umaatake sa kanya. Kinontrol niya ang mga tali na parang isang puppeteer at ginamit ang mga ito upang hiwain ang mga goblin, ngunit naitutulak pa rin siya pabalik dahil sa kanyang mga pinsala. Nang kumilos muli ang mga goblin upang atakihin siya, sumugod sina Yuya at Knight at pinabagsak sila. Gayunpaman, napagtanto niya na mas maraming goblin ang nagtatago sa kagubatan at kinailangan niyang magpalit ng taktika. Humugat siya ng mahiwagang letigo na nagpatubol ng mga karagdagang buntot at nahuli ang kanyang mga kalaban habang inihahampas niya ito. Nang patay na silang lahat, binuhat niya ang walang malay na batang babae at nagsimulang maglakad pa uwi. Ngunit ayaw ni Knight na gawin niya iyon. Habang sinusubukan niyang alamin kung bakit tutol ang tuta sa ideya, nagising si Luna at nagsimulang magpumiglas laban sa kanya. Dahil dito, natamba siya, at tumama ang ulo nito sa isang puno, kaya inalok niya sa kanya ang kanyang all-caring potion. Noong una ay ayaw niya itong inumin dahil hindi siya sigurado kung gusto siyang bigyan ng gamot, ngunit nakumbinsi siya ni Yuya na isa itong healing potion. Pagkatapos niyang kunin ito, ipinakilala ni Yuya ang kanyang sarili at si Knight sa kanya, ngunit patuloy pa rin ang ungol ng tuta sa kanya. Hindi siya pinansin, tinanong ni Yuya si Luna kung ano ang ginagawa nito sa kagubatan, at sinabi nito sa kanya na pumunta siya roon para magsanay. Gayunpaman, inambush siya ng grupo ng mga goblin at mamamatay sana siya kung hindi ito sumama. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tanong kay Yuya, at sinabi nito sa kanya na nagsasanay din siya, na ikinagulat niya sa di malamang dahilan. Habang nag-uusap pa sila, nabanggit ni Luna na gusto niyang maghanap ng ilog at maglinis, kaya inalok ni Yuya sa kanya ang kanyang portable bathtub. Naglagay pa siya ng mahiwagang kurtina para protektahan ang kanyang privacy, at habang ginagamit niya ito, tinanong niya kung saan niya nakuha ang ganoong kadaling gamit. Sinabi sa kanya ni Yuya na isa itong drop item mula sa Crystal Deer na natalo niya, na ikinagulat niya dahil hindi madaling talunin ang mga Crystal Deer. Matapos siyang hikayatin ng ilang sandali, tinanong niya kung gusto niyang ipagpatuloy ang training arc niya kasama siya. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang manatili sa pinakamadilim na rehiyon ng ilang sandali, at ang pagkakaroon ng makakasama sa pagsasanay ay magpapalakas ng kanyang moral. Pinag-isipang mabuti ni Yuya ang alok niya, at matapos pumayag itong magsanay kasama niya, sinabi niya rito na hindi siya laging makakasama. Tuwang-tuwa si Luna sa sagot nito kaya hindi na siya nagdalawang isip pa nang buksan niya ang kurtina para magpasalamat dito. Mabuti na lang at natakpan ang mga plano niya, ngunit hindi nito napigilan si Yuya na muntik ng atakihin sa puso nang makita ang kanyang hubad na anyo. Sa natitirang bahagi ng linggo, nagtulungan sina Yuya at Luna upang labanan ang mga halimaw at pataasin ang kanyang antas. Itinuro ni Luna sa kanya ang alam niya, at ganoon din ang ginawa niya para sa kanya. Gayunpaman, isang araw bago siya umalis papuntang kampo, sinabi niya sa kanya na hindi siya makakasama ng ilang sandali.
Agad na nalungkot si Luna, ngunit alam niya na hindi magtatagal ang kanilang pagsasama, kaya nagpasalamat siya sa lahat ng tulong nito. Maya-maya, habang naliligo si Yuya, sumama si Luna sa kanya, kaya sinubukan ni Bro na magpakaginoo at umalis, ngunit bigla siyang niyakap nito. Agad na natigilan si Yuya, at ginamit ni Luna ang pagkakataong iyon para pasalamatan siya at sabihin ang lahat ng mga bagay na gusto niyang sabihin sa kanya noon pa. Nangako siyang pahahalagahan niya magpakailanman ang mga sandaling magkasama sila, ngunit naramdaman ni Yuya na may hindi siya sinasabi sa kanya. Nang sinubukan niyang alamin, iniba niya ang usapan at inalok na hugasan ang likod nito. Tumalikod si Yuya para tanggihan ang alok niya, ngunit nagulat siya nang makitang natanggal ang kanyang tuwalya. Nang mapagtanto ito ni Luna, labis siyang nahiya at nagmakaawa kay Luna na umiwas ng tingin. Kinabukasan, umalis si Yuya at ang iba pa niyang mga kaklase papunta sa study camp sa labas ng campus, at pagdating nila sa lugar, tinipon sila ni Ray sa isang bulwagan para magbigay ng impormasyon. Sa panahon ng briefing, ibinalita niya na kailangan nilang maghanap sa mga bundok para sa mga nakakaing halaman at isda sa ilog para sa kanilang pagkain. Gayunpaman, hindi sila pinayagang lutuin ang mga ito hanggat hindi kinumpirma ng kanilang mga guro na ligtas na itong kainin. Kung sakaling may makain ng lason, ang doktor ng paaralan ng SUS ang bahala sa kanila. Sinabi rin niya na bibigyan sila ng marka batay sa kanilang pagganap sa kampo at hinimok silang magtagumpay dahil ang kanilang pagganap ay makakaapekto sa mga bonus ng kanilang mga homeroom teacher. Sa madaling salita, iyon ang mga tiket niya para kumita ng malaki sa semestreng iyon. Matapos marinig ito, ikinalungkot ni Rin na handa na siyang matulog, ngunit ginulat sila ni Ray nang sabihin niyang natutulog silang lahat sa kagubatan, hindi sa pasilidad. Kalaunan, habang inihahanda ng pangkat ni Yuya ang kanilang kampo, iminungkahi ni Rin na maghiwa-hiwalay na sila at maghanap ng pagkain. Dahil si Akira ay halos isang blonde na Sakura at hindi mapagkakatiwala ang gumawa ng kahit ano ng mag-isa, inalok ni Rin na isama siya rito upang mamulot ng mga halamang gamot habang sina Yuya at Kita ay nangingisda. Pagdating ni Nakai, Day, at Yuya sa ilog, lahat ng magagandang lugar ay nakuha na ng kanilang mga kaklase. Kinailangan ni Yuya na gamitin ang kanyang kakayahan upang makahanap ng ibang lugar, at dahil mababaw ito, nagpasya siyang hulihin ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay. Gamit ang mga pamamaraang itinuro sa kanya ni Luna, madali niyang nahulaan kung saan pupunta ang mga isda at sinimulang hulihin ang mga ito. Ang kanyang mga kilos ay nakakuha ng atensyon ng iba pang mga estudyante, na nagtipon sa paligid upang panuorin siya. Samantala, sa kabilang mundo, si Luna ay nakatayo sa loob ng isang silid, hinihiwa ang mga dummy. Napansin niya na mas tumpak ang mga galaw at napaisip siya kung dahil ba ito sa pagsasanay niya kay Yuya. Nalungkot siya nang maisip ito dahil alam niyang hindi na muling magtatagpo ang kanilang mga landas, at kahit na magtagpo pa sila, hindi na sila magiging magkaibigan muli. Lumabas na isa pala siyang mamamatay tao at nasa kagubatan siya para sa isang misyon. Pagbalik sa daigdig, bumalik sina Yuya at Kaide sa kanilang kampo, at sinimulang ikwento ni Kaide kay Rin ang tungkol sa pambihirang kakayahan ni Yuya sa panghuhuli ng isda. Sinunod nga ito ni Rin at matapos niyang purihin si Yuya, napansin niya si Akira na nakahiga sa lupa. Nang tanungin niya kung bakit, sinabihan siya ni Rin na huwag nang pakialaman ang drama queen, ngunit tumanggi si Akira na hindi pansinin at nagsimulang magreklamo. Tila ginamit siya ni Rin bilang tagasuri ng lason para sa lahat ng halamang kanilang nakolekta at bilang pang-akit din nang dumating ang isang oso. Nagmadali si Yuya para suriin si Akira at nakahinga ng maluwag matapos makumpirmang maayos ang kalagayan nito. Pagkatapos, sinuri ni Yuya ang mga halamang tinipon ni Akira at inalis ang nag-iisang nakal-alasong halaman bago nila ito dinala kay Ray para sa inspection. Binati sila ng babae dahil sila ang una at tanging grupo na nakatipon ng maraming nakakaing halaman, at tinanong kung sino sa kanila ang magluluto. Itinuro ni Akira, Kaide, at rin si Yuya, dahil wala silang silbi sa kusina, at buong pagmamalaking tinanggap ni Yuya ang papel. Nang maluto na ang pagkain, inihain niya ito sa kanyang mga kasamahan sa koponan, ngunit walang natanggap na reaksyon. Habang sinusubukan niyang alamin kung bakit, dumaan ang isang lasing na si Ray at dalawa pang guro, at nang makita ni Ray ang masarap na pagkain, nagtanong siya kung maaari silang kumuha. Masayang ibinahagi ni Yuya ang ilan sa pagkain sa mga guro, at tulad ng kanyang mga kaibigan, hindi sila nag-react na ikanalito ni Yuya. Nang magsimula siyang magtanong sa kanila ay sabay-sabay nilang sinabi na ito ang pinakamasarap na bagay na natikman nila. Lumipat pa nga si Ray sa food critic mode at sinabi kay Yuya na kaya niyang talunin si Sanji anumang araw. Ang panonood sa kanila na masayang kumakain ng kanyang pagkain ay nagpasaya rin kay Yuya dahil hanggang noon, sarili niya lang ang niluluto niya. Pagkatapos kumain, bigla siyang niyaya ni Ray na pakasalan siya at maging asawa niya sa bahay dahil napakawalang kwenta nito sa mga gawaing bahay.
Natigilan si Yuya para magsalita, ngunit pinagalitan ng lahat si Rei dahil sa ganoong kalokohang kahilingan. Nagkunwari si Rei na hindi sila narinig at patuloy na yamakap kay Yuya, kaya sinabi ni Kaide sa kanya na hindi bagay si Yuya para sa kanya. Inakala ni Yuya na ang ibig sabihin ng mga salita niya ay hindi siya karapat-dapat, ngunit hindi nagtagal ay naagaw ang atensyon niya ni Rei, na sinusubukan pa ring aliwin siya. Nangako siyang maghihintay siya hanggang sa tumanda ito, dahilan para simulan siyang kondenahin ng lahat at tanungin kung ang panggit ng pangalan niya ay nagsisimula sa P at nagtatapos sa E. Nasaktan sa kanilang mga sinabi, nagsimulang umiyak si Rei, kaya sinubukan siyang aliwin ni Yuya, ngunit biglang inilapit ng lasing na babae ang mukha niya sa kanya dahil gusto niya itong yakapin. Nang makita ito, sinubukan ni Kaide na pakawalan si Yuya mula sa kanyang mga kapit, ngunit mahigpit ang pagkakahawak ni Rei at hindi pa siya handang bumitaw. Habang nagpapatuloy ang paghila ng gulo, hindi maiwasan ni Akira na mainggit dahil gusto rin niyang ilagay ang mukha niya sa pagitan ng milkshake ng isang tao. Hindi nagtagal ay nawala ng malay si Yuya, at nang siya ay muling nabuhay, tinanong ni Rin kung ano ang pakiramdam ng halos mamatay dahil sa sukal. Kinaumagahan, natuklasan ng pangkat ni Yuya na may some-ire sa kanilang mga gamit at kinuha ang lahat ng kanilang pagkain. Sa halip na magturo, nagpasya silang manguha ng mas maraming halaman para gawing almusal, at habang sila ay nasa kakahuyan, napansin ni Yuya na kakaiba ang kinikilos ni Akira. Nag-aalala, nilapitan niya ang bata upang magtanong kung ano ang problema at nagulat nang makita itong nakatitig sa ilang bakas ng kuko sa isang puno. Naalala ni Yuya ang sinabi ni Akira tungkol sa paggamit ni Rin sa kanya bilang pang-akit ng isang oso, at sa sandaling iyon, nagpakita ang oso. Agad na tumakbo ang grupo para sa kanilang buhay, ngunit hinabol sila ng oso papasok sa campsite at naganap ang kaguluhan. Ginabayan ng mga guro ang mga natitirang estudyante sa isang ligtas na lugar, ngunit nang sinubukan ni Rei na gawin din ito para sa koponan ni Yuya, natisod siya at natamba. Nang malapit na siyang matuklo, nakipaglaban si Yuya sa oso sa isang paligsahan ng sumo wrestling at ikinagulat ng lahat ng matalo ito. Pagkatapos ay humarap siya upang tanungin si Rei kung maayos ba ang pakiramdam niya, at tiniyak sa kanya ng babae na maayos naman ang pakiramdam niya. Nangako rin siyang bibigyan siya ng lektura tungkol sa mga panganib ng pakikipaglaban sa isang oso, at pagkatapos ay nagpasalamat siya sa pagliligtas ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon, tinawag sila ng isa sa iba pang mga guro upang tanungin kung ayos lang sila, at nang makumpirma nilang ayos lang, kumalma na ang lalaki. Nang simulan nilang pag-isipan kung ano ang gagawin sa oso, dumating si Kaori na may dalang animal control at sinabi sa kanila na nakakuha na ng pahintulot ang kanyang ama na alagaan ang oso sa pasilidad. Pagkatapos ay tinanong ni Kaori kung hindi ba siya nag-aalala na aatakihin nito ang ibang tao, at sinabi ni Kaori na kung mangyari iyon, agad na papatayin ang oso. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Yuya sa kabilang mundo upang makipag-ugnayan kay Lexia at makita ang kanyang ama. Gayunpaman, nakakita sila ni Knight ng isang grupo ng mga pulang ogre at nagpasyang paalisan ang mga ito upang maiwasan ang pag-ambush sa mga kasama ni Lexia. Habang tinitingnan nila ang mga gamit na ibinababa, hindi nila napansin na may nakatingin sa kanila na puting kuneho na nagsabi sa sarili na si Yuya ang hinahanap niya. Ilang sandali matapos isuot ni Yuya ang helmet, dumating si Lexia at ang kanyang mga kasama, ngunit naging maingat sila dahil hindi nila siya nakilala na suot ito. Mabilis na hinubad ito ni Yuya para makita ang sarili, at pagkatapos siyang batiin ni Lexia, pinapasok niya ito sa karwahe para makaalis na sila. Sinubukan ni Yuya na tanungin kung maaari niyang isama si Knight, ngunit biglang tumalon ang mga tuta kay Lexia, na itinulak ito sa lupa. Sa sumunod na sandali, bumagsak ang puno sa likuran ni Yuya, ngunit mabilis niya itong hinating upang maiwasang masaktan ang lahat. Pagkatapos ay tinanong ni Owen kung ano ang nangyayari, ngunit hindi sumagot si Yuya dahil napansin niya ang mga tali na ginamit sa pagputol ng puno. Nang mapagtanto ni Knight na itinulak ni Lexia pababa dahil naramdaman niya ang panganib, hiniling niya sa tuta na hanapin ang taong may kasalanan. Ang taong iyon ay si Luna, at nang paalis na sana ito, palihim siyang sinugod ni Yuya, at nang subukang lumaban ito, natamba ito at natama ng ulo. Natanggal din ang kanyang maskara, at nang makita ni Yuya na siya nga iyon, hindi siya makapaniwala. Dumating si Lexia ng sandaling iyon at tinanong kung sino si Luna, kung saan isiniwalat ni Yuya na siya ang nagtangkang umatake sa kanya. Pagkatapos ay nagmakaawa siya kay Lexia na payagan siyang gamutin at kausapin si Luna dahil naniniwala siyang may makatwirang paliwanag sa nangyari. Bago pa man makasagot si Lexia, dumating na sina Owen at ang iba pang mga gwardya, kaya hinarangan niya ang kanilang paningin kay Luna at sinabihan silang tatambay muna siya sa bahay ni Yuya. Pagkatapos ay tumakbo sila ni Yuya, ngunit para masigurong maalis nila ang mga gwardya, gumamit si Yuya ng mahika ng teleportasyon para mas mabilis silang makarating sa bahay nito.
Pagdating doon, inihiga niya si Luna sa kanyang kama at humarap kay Lexia, na humiling dito na ipaliwanag ang kanyang relasyon sa mamamatay tao. Pagkatapos magpaliwanag ni Yuya, inilipat ni Lexia ang usapan tungkol sa kanyang kakayahang gumamit ng mahika ng teleportasyon. Binalaan niya ito na huwag itong gagamitin muli sa harap ng iba dahil sa mga kwento lamang ito umiiral, at kung matutuklasan ng mga tao na magagamit ito ni Yuya, magugunaw ang buong mundo nila. Nangako si Yuya na hindi niya gagawin iyon, kaya itinoon niya ang kanyang atensyon kay Luna at sinabihan itong tumigil sa pagpapanggap na natutulog. Nang makitang nahuli siya, iminulat ni Luna ang kanyang mga mata at umupo. Pagkatapos ay hiniling ng prinsesa kay Luna na sabihin sa kanila ang tungkol sa kanyang sarili, ngunit tumanggi si Luna, sinabing wala siyang maalala na nag-apply siya para sa anumang trabaho. Pumayag lamang si Luna na makipag-usap nang sabihin ni Yuya na gusto rin itong malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Sinabi niya sa kanila na siya ay isang ulila na nagnanakaw upang mabuhay sa mga lansangan hanggang sa may kumuha sa kanya at sinimulang sanayin siya. Hindi lamang niya ito tinuruan na bumasa at sumulat, kundi pati na rin kumitil ng buhay dahil isa itong mamamatay tao at miyembro ng Dark Guild, na karaniwang isang lihim na samahan ng mga kriminal. Nang siya ay nasa hustong gulang na, sumali siya sa guild, at dahil sa kanyang mga kasanayan, nakilala niya agad ang pangalang Headhunter. Habang patuloy na nagsasalita si Luna, sinabi niya sa kanila na ang utos na patayin si Lexia ay dumating ilang linggo na ang nakalilipas, at ngayong nabigo siya, tiyak na magpapadala sila ng isang tao para patayin siya. Sinabi niya na malaya si Lexia na gawin sa kanya ang anumang naisin niya, ngunit ginulat siya ng prinsesa nang sabihin niyang gusto niya itong maging personal na bantay. Agad na tinanong ni Luna kung hindi na siya pinapansin ng kanyang mga pandama, ngunit tiniyak sa kanya ni Lexia na seryoso siya. Ayon sa kanya, kung si Lexia ang magiging bantay niya, hindi siya maaabot ng Dark Guild, ngunit tumanggi pa rin si Lexia na tanggapin ang posisyon. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat na tumayo sa tabi ni Lexia dahil may bahid ng dugo ang mga kamay nito, ngunit hindi sumang-ayon si Lexia. Hinawakan niya ang isa sa mga kamay ni Luna at sinabi rito na maganda at malambot ang mga kamay nito. Nang tanungin niya kung paano niya nagawang maging ganoon ang mga ito, agad na sinabi ni Luna na iyon ang portable bat ni Yuya. Gayunpaman, napigilan niya ang sarili at mabilis na hinayla ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Lexia. Dahil sa inis sa pagtanggi nito, umakyat si Lexia sa kama at gumawa ng isang maharlikang utos, na nagsasabing si Luna ang dapat niyang bantayan dahil hindi niya ito napatay. Samantala, si Owen at ang iba pang mga bantay ay hinahabol ng mga duwende dahil tumanggi si Owen na umalis nang wala ang prinsesa. Pagbalik sa kubo, pumayag si Luna na maging bantay ni Lexia, at hiniling ni Lexia na sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa mahiwagang paligan ni Yuya. Ipinaliwanag ni Luna na ito ay isang bihirang bagay na nakakatulong sa isang tao na makabawi mula sa pagkapagod, mabawi ang kanilang mahika, at may positibong epekto sa kagandahan. Nang marinig ito, iginiit ni Lexia na gamitin ang mahiwagang paligan kasama si Luna, kaya't inayos ito ni Yuya para sa kanila. Habang ginagamit nila ito, tinanong ni Lexia si Luna kung may nararamdaman ba siya para kay Yuya, at itinanggi niya ito, kaya sinabi ng prinsesa na pakakasalan niya ito. Agad na ipinahayag ni Luna ang kanyang hindi pagsang-ayon at walang nagawa kundi aminin na may nararamdaman siya para kay Yuya. Nakakagulat na hindi nagalit si Lexia, at sinabi pa niya kay Luna na magkaribal na sila ngayon sa pag-ibig. Hinamon niya ito na subukang ipaglaban ang pag-ibig ni Yuya, at malugod na tinanggap ni Luna ang hamon. Kinabukasan, sinalubong ni Yuya at ng mga batang babae si Owen at ang iba pang mga gwardya sa pasukan ng kagubatan, at labis na natuwa si Owen nang makitang buhay ang prinsesa. Nang mapansin niya si Luna, tinanong niya kung sino ito, at sinabi ni Lexia na ito ang mamamatay tao na nagtangkang patayin siya. Agad na itinutok ng gwardya ang kanilang mga espada kay Luna, at kahit na sinabihan sila ni Lexia na umatras, tumanggi silang makinig. Sinabi ni Owen na hindi mapagkakatiwalaan si Luna, ngunit sinabi ni Lexia na mapagkakatiwalaan siya at itinuro na kung talagang gusto niya itong saktan, gagawin niya iyon habang natutulog sila. Hindi makapaniwala ang lalaki na natulog siya kasama ang kalaban, ngunit pumayag siyang umatras dahil napagtanto niyang tama si Lexia. Matapos gawin din ito ng kanyang mga tauhan, ipinaalam ni Yuya sa lahat na hindi na siya maaaring sumama sa kanila sa kabisera dahil sa isang personal na bagay. Dahil wala na silang magagawa, sinabihan ni Owen si Yuya na pumunta sa kabisera tuwing may pagkakataon siya. Nang oras na para umalis sila, kinausap ni Luna si Yuya sandali bago sumakay sa kanyang kabayo at sumunod sa karwahe. Gayunpaman, nang patuloy na kumaway si Lexia kay Yuya, tumalon siya pababa sa kanyang kabayo at tumakbo pabalik upang halikan ang pisngi nito. Sinabi niyang halik iyon ng pasasalamat, at sinabihan itong maging handa sa susunod nilang pagkikita.
Agad na nagselo si Lexia at hiniling kay Owen na ihinto ang karwahe, ngunit nagkunwari ang gwardya na hindi siya narinig. Maya-maya pa, nakahanap sina Yuya at Knight ng isang maliit na ilog, at dahil payapa ang lugar, inayos niya ang kanyang paligan sa open air mode. Habang nagbababad sila sa tubig, bigla niyang napansin ang isang maliit na baboy, at nang makausap niya ito, naalerto siya na naamo na niya ito. Gamit ang kanyang appraisal skill, sinuri niya ang mga stats nito at nakita na mayroon itong skill na tinatawag na Holy Ground. Dahil sa kuryosidad, hiniling niya sa baboy na paginahin ito, at nang magawa nito, napagtanto niya na ito ay isang kasanayan na nakakatulong sa paggaling. Tuwang-tuwa siyang nagpasalamat sa baboy, at nang pinangalanan niya itong Akatsuki, patakbong lumapit si Knight dala ang kanyang alarm clock upang sabihin sa kanya na mahuhuli na siya sa paaralan. Mabuti na lang at nakarating siya sa oras at habang nasa homeroom, inanunsyo ni Rai na malapit na ang oras para sa taunang kompetisyon sa laro ng bola. Hinimok niya silang gawin ang kanilang makakaya dahil ang kanilang pagganap ay makakaapekto sa kanyang bonus. Kalaunan ng araw na iyon, pinapractice sila ng kanilang guro sa physical education ng soccer, at si Yuya ang goalkeeper ng isa sa mga koponan. Gaya ng dati, si Ryo ay isang puwersang dapat kilalanin, ngunit sinabi ni Rin na kailangan nilang gawin ng lahat ang kanilang makakaya kung gusto nilang manalo. Dahil doon, gumawa siya ng plano at inutusan si Haidai na magsimulang tumalon. Sinunod ng walang kamalay-malay na babae ang sinabi sa kanya, at halos agad-agad, lumingon ang lahat ng mga lalaki para tingnan ang kanyang mga tumatalbog na globo. Natuwa sa kinalabasan, lumapit si Rin sa kanyang likuran at sinimulang kontrolin ang kanyang mga galaw sa kwento, na lalong nagpatindi ng titig ng mga lalaki. Nakakagulat na nag-udyok pa ito kay Akira na subukang maka-score ng goal, ngunit nakagawa ng maling galaw si Yuya at nasalo ang bola. Nang tanungin niya kung ano ang gagawin sa bola, sinabihan siya ni Ryo na ihagis ito ng malakas at abot ng kanyang makakaya. Ginawa ni Yuya ang sinabi sa kanya, at sa pagkagulat ng lahat, lumipad ang bola papunta sa net ng kabilang koponan. Pagkatapos ng eskwela ng araw na iyon, nilapitan si Yuya ng isang model scout at ang direktor ng magazine na pinagmodeluhan ni Mayo. Sinabi sa kanya ng direktor na gusto niyang pumirma siya ng kontrata sa kanila, ngunit tumanggi si Yuya. Hindi makapaniwala ang babae na hindi siya agad pumayag sa alok, at nang magsimula siyang magreklamo sa kanyang scout, lumabas si Mayo ng kotse. Humingi siya ng tawad kay Yuya para sa inasal ng kanyang direktor, ngunit iginiit ng babae na wala siyang ginawang mali. Nang sandaling iyon, isang takas na flyer na hinahabol ni Koori ang lumapag sa lupa sa tabi nila. Tinulungan siya ni Yuya na pulutin ito, ngunit inagaw ito ng direktor mula sa kanya, at nang makita niyang ang flyer ay para sa kompetisyon sa ball sports, isang bombilya ang umilo sa kanyang ulo. Agad niyang sinimulang hilahin ang kanyang scout papasok sa paaralan upang makausap nila ang chairman at makumbinsi ito na payagan silang kumuha ng mga litrato sa kaganapan. Nang gabing iyon, habang nangangaso si Yuya kasama ang kanyang dalawang kasama, isang malaking baboy ang biglang lumitaw sa likuran niya. Noong una, inakala ni Yuya na kinain ni Akatsuki ang Deka-Deka Nomi, ngunit nang makita niyang nasa tabi pa rin niya ang maliit na baboy, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Nakalulungkot, hindi siya nakareact ng mabilis at nontog sa isa sa mga puno ng may matinding lakas. Sinubukan ni Knight at Akatsuki na tumakbo para tulungan siya, ngunit sinabihan sila ni Yuya na manatili sa likod. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga estatistika ng malaking baboy at nalaman na ito ay tinatawag na mithril boar. Ito rin ay napakalakas at nagtataglay ng mahiwagang kasanayan sa pagmuni-muni na hindi magandang senyales para kay Yuya. Upang bigyan ng sarili ng pagkakataong lumaban, sinubukan niyang inumin ang kanyang all-curing potion, ngunit muling sumugod ang baboy ramo sa kanya at tinamaan siya ng maraming beses. Alam ni Yuya na hindi siya mananalo laban sa halimaw, kaya sinubukan niyang panatilihin itong okupado ng sapat na panahon para makatakas sina Knight at Akatsuki. Nang tila mabibigo na siya sa kanyang baluti sa pagbabalak, dumating ang tulong sa katauhan ng puting kuneho. Pinalipad nito ang baboy ramo sa isang sipa lamang, at nang tangkain nitong gumanti, tinapos niya ito nang hindi man lang ito ginagalaw. Natigilan si Yuya sa kanyang nasaksihan at agad na tiningnan ang mga estatistika ng kuneho upang kumpirmahin kung sino siya. Pagkatapos noon, nagpasalamat siya sa kuneho sa pagliligtas sa kanila, ngunit kinawayan ito ng kuneho at hiniling na ipakita sa kanya kung paano siya sumipa. Sinubukan ni Yuya na mauna, ngunit pinigilan siya ni Akatsuki, dahil gusto niyang magpasikat ng kaunti, ngunit sinabi ng kuneho na wala siyang talento. Sumunod ay lumipas ang gabi, at pinuri siya ng puting kuneho, na sinasabing mayroon siyang potensyal. Nang sa wakas ay nagawa ito ni Yuya, ngumiti lamang ang puting kuneho at tumayo upang ipakita sa kanila kung ano ang hitsura ng isang tunay na sipa. Ang kanyang sipa ay napakalakas na ang hangin na pinakawalan nito ay nagbutas sa gitna ng ilang mga puno na nakahanay.
Pagkatapos ay inutusan niya si Yuya na gawin din iyon, ngunit nagpumiglas ang mga lalaki bago niya nagawang patumbahin ang isang puno. Matapos makita ang nagawa ni Yuya, sinimulan siyang kalabanan ng puting kuneho ng isa-isa at hindi tumigil hanggang kinabukasan. Habang nagpapahinga sila sa kubo ni Yuya, tinanong ni Yuya ang puting kuneho kung bakit niya ito sinasanay, at sinabi sa kanya ng puting kuneho na iyon ay dahil pinili niya ito bilang kanyang kahalili. Upang matulungan siyang maunawaan kung bakit, ipinaliwanag niya na siya ay bahagi ng isang grupo ng mga nilalang na tinatawag na banal. Ang bawat banal na nilalang ay dalubhasa sa isang partikular na larangan, at isa sa kanilang mga tungkulin ay protektahan ang mundo mula sa mga nilalang na kilala bilang mga kasuklam-suklam. Ang kasuklam-suklam ay kumakatawan sa mga negatibong aspeto ng mundo, tulad ng lagi nilang nabubuo tuwing nagkakaroon ng mali siya. Matapos makinig sa kanya, sinabi ni Yuya sa kuneho na hindi siya maaaring maging kahalili niya. Gayunpaman, hiniling niya sa kuneho na ipagpatuloy ang pagsasanay sa kanya dahil gusto niyang maging sapat ang kanyang lakas upang protektahan ang mga taong pinapahalagahan niya. Pumayag ang kuneho sa kondisyon na tuturuan siya ni Yuya kung paano gumamit ng mahika, at nagkamayan sila upang pormalin ang kanilang alyansa. Nang araw na iyon, pinilit ng kuneho si Yuya na labanan ang isang haring mithril boar dahil, tila, ang mga masasamang tao ay mas malakas kaysa dito. Nagpumigla si Yuya ng ilang sandali, ngunit nagawa niyang baligtarin ang sitwasyon gamit ang kanyang letigo at sibat. Ang kanyang tagumpay laban sa mataas na ranggong baboy ramo ay nakatulong ng malaki sa kanya upang umangat ang kanyang antas kaya't siya ay umunlad at nagkaroon ng mga bagong kasanayan. Pagkatapos ay sinabihan siya ng kuneho na umuwi at umalis na bago pa man makapagsalita si Yuya. Nang sumunod na linggo, dumating ang araw ng kompetisyon sa ball sports, at nagdala ang direktor ng magazine ng kanyang mga photographer upang kunan ng larawan si Yuya sa lahat ng kanyang kaluwalhatian. Napili si Yuya para maglaro ng ping-pong, at nang i-serve ng kanyang kalaban ang bola, lumipad ito ng napakabilis na lampas kay Yuya kaya hindi na niya ito maibalik. Gayunpaman, ang isang tira lang na iyon ang kailangan para maging mahusay si Yuya sa paglalaro ng lalaki. Kaya, nang mag-serve siyang muli, madaling naibalik ni Yuya ang serve, ngunit napakalakas nito kaya't nabutas ang mesa. Nang makita ito, agad na pinawalang bisa ni Yuya ang laro at tumakbo palabas dahil ayaw niyang lumitaw ang susunod na butas sa isip ng lalaki. Naghahabol pa siya ng hininga nang lumapit si Kaide para hilahin siya papunta sa volleyball court para palitan ng isang tao. Ilang segundo lang ang itinagal ng laro dahil sinira ng serve ni Yuya ang court, at natalo ang kanilang mga kalaban dahil sa takot. Habang nagtatampo si Yuya tungkol sa pagsira sa volleyball court, siya at ang mga babae ay nakarinig ng isang sumisigaw. Dahil sa kanilang kuryosidad, nagmadali silang pumunta sa tennis court para tingnan ang nangyari at nakita nila si Kaori, na nagmakaawa kay Yuya na pumalit bilang kanyang kakampi. Bago pa siya makasagot, inilabas na ng mga mediko ang nasugatang kasamahan niya sa court, at binalaan niya si Yuya na mag-ingat. Sa kabila ng babalang ito, pumayag si Yuya na palitan ang lalaki dahil halos hindi na ito masisira. Pagkatapos ito, sinerbihan ni Kaori ang bola at muntik nang matanggal ang ulo ni Yuya. Nang subukan niya ulit, lumipad ang raketa niya, at doon niya napagtanto na si Kaori pala ang panganib sa court, hindi ang kanilang mga kalaban. Bilang resulta, sinimulan niyang laruin ang laro ng dalawang tao na parang solo match at hindi niya hinayaan si Kaori na mahawakan ang bola kahit isang beses. Nang muntik na niyang mahawakan, gumana ang kanyang katangahan, at lumipad ang kanyang raketa patungo sa mga photographer. Gayunpaman, nanatili si Yuya sa kanyang kahinahunan at nanalo sa laban para sa kanilang koponan. Sa hindi malamang dahilan, muntik nang matamba si Kaori, kaya hinawakan siya ni Yuya, at habang yakap siya nito ng mahigpit, nagsimulang kumuha ng mga litrato ang mga photographer mula sa lahat ng anggulo. Pagkatapos ng klase, sinalubong ni Yuya si Kaori sa gate, at niyaya niya itong maglakad pa uwi. Kasama niya, habang naglalakad sila, nagpasalamat siya rito sa muling pagliligtas sa kanya at sinabing gusto niya itong suklian. Sinabi sa kanya ni Yuya na hindi niya kailangang gawin iyon dahil ang makasama lang siya ay nagpapasaya na sa kanya. Hindi inaasahan ni Kaori na sasabihin niya iyon, kaya nang tumawid siya sa kalsada, tinawag siya nito na maghintay at ipikit ang mga mata. Ginawa ito ni Yuya nang hindi siya tinatanong, at nang makalapit na siya, marahang hinalikan niya ito sa pisngi at lumayo. Walang ideya si Yuya kung ano ang ginawa niya, at nang tanungin siya nito tungkol dito, tumanggi itong sabihin sa kanya dahil isa raw itong sikreto. Samantala, sa kabilang mundo, muling inatake ng misteryosong babae ang kuneho, ngunit lumaban ito gamit ang mahika. Nagulat ang dalaga at itinuro na hindi raw siya dapat gumamit ng mahika, at sinabi ng kuneho na natututo siya kay Yuya. Hindi pamilyar sa kanya ang pangalan, pero ipinahayag niya na aalisin muna niya si Yuya bago ang kuneho.
Pagkaalis niya, sinabi ng kuneho sa sarili na kailangan niyang turuan si Yuya ng karamihan sa mga teknik nito bago siya maubusan ng oras. Pagkalipas ng ilang araw, ang direktor ng magazine ay umupo sa kanyang opisina kasama si Kor Osaka, tinitingnan ang bagong issue na may mga larawan mula sa kompetisyon ng ball sports. Sinabi niya kay Kor Osaka na kapag naibenta na ang mga magazine, susubukan ng lahat na kumonsulte kay Yuya sa kanilang ahensya. Gayunpaman, may plano siyang kumbansihin si Yuya na magbago ng isip at pumirma sa kanila. Kinabukasan, pumunta si Kaori sa bahay ni Yuya para mag-aral, at nang mag-excuse siya para pumunta sa banyo, natagpuan niya ang nakatagong kwarto nito at ang pinto ng isekai. Nang pumasok si Yuya at makita siya, humingi siya ng paumanhin sa pangungulit, ngunit sinabihan siya nitong ayos lang. Pagkatapos ay ibinunyag niya kung ano ang pinto at hiniling sa kanya na ipasok ang kamay niya doon para mapatunayan niya ito. Sinubukan ni Kaori, ngunit hindi pinayagan ng mahiwagang harang ang kamay niya na makadaan, at ipinaliwanag ni Yuya na mananatili itong ganoon hanggang sa payagan niya itong pumasok. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang mga kapangyarihan sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng isang bola ng tubig at ipinaliwanag kung paano ang bawat hindi natural na bagay na nagawa niya ay salamat sa mga kasanayang nakuha niya sa kabilang mundo. Humanga si Kaori, at habang nakatitig siya sa pinto, tinanong niya kung gusto niyang bumisita sa kabilang mundo kasama niya. Agad na pumayag ang mausisang babae, kaya hinawakan niya ang kamay nito at inakay palabas ng pinto. Habang tumitingin-tingin siya sa paligid ng hardin, biglang lumitaw ang screen ng kanyang stats, at nagulat si Yuya nang makitang mas mataas ang stats nito kaysa sa kanya noong una siyang pumunta roon. Tinanong ni Kaori kung bakit, at sinabi niya sa kanya na dahil siya ang pinakamababa hanggang sa mag-level up siya. Sinabi niya na ang dati niyang sarili ay hindi ang tipo ng taong gugustuhin kasama ni Newman, ngunit hindi nagkomento si Kaori tungkol doon. Sa halip, hiniling niya rito na ilibot siya, at sinabi sa kanya ni Yuya na hindi ito magiging parang paglalakad sa parke dahil maraming halimaw sa lahat ng dako. Nangako siyang ililihim niya ito sa ibang pagkakataon at hiniling na ilihim niya ang lahat. Nagustuhan ni Kaori ang ideya ng pagbabahagi ng isang sikreto kay Yuya, at labis siyang natuwa dahil dito, kaya tiniyak niya na mananatiling nakasara ang kanyang mga labi. Samantala, sa palasyo ng hari, sina Lexia at Owen ay humarap sa hari na nagtanong kung nasaan si Yuya. Ipinaliwanag ni Owen na hindi makakarating si Yuya dahil sa ilang hindi inaasahang pangyayari, ngunit mabilis na nahinuhan ng hari na may kinalaman ito kay Luna. Hindi ito itinanggi ni Luna at inamin pa nga na siya ay inupahan upang patayin si Lexia, ngunit nabigo. Nang marinig ito, sinabi ng hari sa kanya na ang parusa sa kanyang krimen ay kamatayan at pagkatapos ay kinuha ang kanyang espada. Sumigaw si Lexia na huwag siyang gumawa ng kahit ano, ngunit hindi siya pinansin ng hari at sumugod kay Luna, na nakakagulat na hindi natitinag nang huminto ang espada ilang pulgada ang layo mula sa kanyang mukha. Pinuri siya ng hari dahil sa pag-iisip na kayang hiwain ng espada ang anumang susubok na lumaban dito, at isiniwalat na titigil lamang siya dahil nahuli siya ng mga tali nito. Sa kabilang banda, kinundenan ni Lexia ang ginawa ng kanyang ama at sinabi sa kanya na hindi niya pinatay si Luna at kinuha siya bilang personal na bantay dahil nagtitiwala siya rito. Nang makita kung gaano determinado ang anak na babae na panatilihin si Luna sa kanyang tabi, walang nagawa ang hari kundi kilalanin ang posisyon ni Luna bilang isa sa mga bantay ni Lexia. Pagkaalis ng silid ng trono, kinausap ng hari si Owen ng mag-isa, at isiniwalat sa kanya ng gwardya na si Luna ang kilalang headhunter. Nagulat ang hari at tinanong kung paano nababagay si Yuya sa kwento ng pagpatay, at sinabi ni Owen na nabihag ni Yuya si Luna. Gayunpaman, hindi sila pinigilan ng lalaki at aksidenteng isiniwalat na nagpalipas ng gabi si Lexia sa bahay ni Yuya. Agad na nabaliw ang hari at hiniwa ang isang upuan sa gitna, pagkatapos ay sinipa niya ang kanyang espada at sumumpa na ipapakain dito ang dugo ni Yuya. Samantala, ang misteryosong lalaking nakamaskara, na nabunyag na siyang prinsipe, ay nalaman na ang mamamatay tao na ipinadala upang patayin si Lexia ay naging personal niyang bantay. Ibinahagi rin sa kanya ng kanyang impormante ang tungkol kay Yuya at sinabing inimbitahan siya sa palasyo. Nakakagulat na hindi nagalit ang prinsipe at sinabing pabor sa kanya ang sitwasyon. Naglabas siya ng isang magic sealing orb at ipinaliwanag na kapag lumawak na ang sakop nito, hindi na magagamit ang mahika sa loob nito. Inutusan niya ang lalaki na gamitin ito sa loob ng palasyo upang ang lahat ng mga gumagamit ng mahika na nagbabantay sa hari ay maging walang silbi. Sina Owen at Luna lamang ang makakapidyo sa kanilang mga plano, ngunit magiging masyadong limitado ang kanilang mga plano, na magbibigay daan sa mga tauhan ng prinsipe na tapusin sina Lexia at ang hari. Dahil sa kuryosidad, tinanong ng impormante kung ano ang gagawin ng prinsipe kung maghinala ang mga tao sa kanya, at sinabi niyang isisi niya kay Yuya ang lahat.
Pagkalipas ng ilang araw, nagpahinga sandali ang paaralan, kaya sa wakas ay nagpasya si Yuya na bumisita sa kabisera. Pagdating niya sa unang bayan, namangha siya nang matuklasan niyang may mga demi-human pala roon. Matapos masiyahan sa tanawin ng ilang sandali, pumunta siya sa samahan ng mga mangangalakal upang magparehistro at magbenta ng ilang sili. Mas interesado ang lalaking namamahala sa mga lalagyan kaysa sa sili, kaya inalok niyang bilhin ang lahat kapalit ng isang supot ng mga gintong barya, na, ayon sa kanya, ay maglalagay kay Yuya sa parehong antas ni Elon Musk. Ibinigay din niya kay Yuya ang kanyang guild card na sinabi niyang paraan ng pagkakakilanlan niya. Pagkatapos ay tinanong ni Yuya kung paano siya makakarating sa kabisera, at sinabihan siya ng lalaki na sumakay ng stagecoach, na sinunod naman niya. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Yuya sa kabisera kasama ang Knight at Akatsuki at pumunta sa kastilyo. Sinamahan siya ni Owen mula sa mga tarangkahan patungo sa silid ng trono, kung saan ang hari ay nagpasalamat at nag-akusa sa kanya ng pagsira sa kanyang anak na babae. Sinabi rin niya na kawalang galang kay Yuya ang hindi pagdadala ng anumang regalo para kay Lexia, at ang kawawang bata ay nagsimulang humingi ng tawad. Gayunpaman, bigla niyang naalala ang drop item bedding na nakuha niya pagkatapos talunin ang ilang mga halimaw habang papunta sa kabisera, kaya ipinakita niya iyon sa kanila. Nang makita ito ng hari, lalong nagalit at inakusahan si Yuya ng lantaran na pagpapakita ng kanyang mga intensyong may pinag-aralan kay Lexia. Nang tangkain niyang bunutin ang kanyang espada, agad siyang hinarang ni Owen at ipinaalala sa kanya na si Yuya ay hindi taga kanilang kaharian, kaya hindi niya maintindihan ang kanilang mga kaugalian. Lumalabas na ang pagbibigay ng higaan bilang regalo sa isang tao ay isa pang paraan ng pag-aanyaya sa kanila, at mas gugustuhin pa ng hari na mamatay kaysa hayaan ng sinuman na pakasalan ang kanyang anak na babae. Dahil sa galit, hinugot niya ang kanyang espada at sumugod kay Yuya. Gayunpaman, natigil ang kanyang plano dahil sa biglaang pagdating ng mga mamamatay tao. Pinaandar ng kanilang pinuno ang magic sealing orb nang sinubukang gamitin ng mga gumagamit ng mahika ang mahika sa kanila, kaya agad na kumilos sina Owen at Luna upang protektahan ang hari at ang prinsesa. Ginawa rin ni Yuya ang pareho, ngunit una, inutusan niya si Knight na umatake at sinabihan si Akatsuki na pagalingin ang mga nasugatan. Matapos matalo ang lahat ng mga mamamatay tao, sumugod si Lexia upang yakapin si Yuya at pinuri ito dahil sa pagiging tagapagligtas niya. Sinubukan siyang hilahin ni Luna palayo at tinanong si Yuya kung mas lumakas pa ba ito mula noong huling pagkikita nila. Sinubukan ni Yuya na sumagot, ngunit hindi niya magawa dahil napansin niyang nakatitig sa kanya ang hari. Kalaunan, binitawan siya ni Lexia at sinimulang pag-alitan ng kanyang ama dahil sa galit sa kanilang tagapagligtas. Sinubukan ng hari na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit naputol ang kanyang sasabihin nang lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan upang ipakita sa kanya ang royal aspili na kanilang natagpuan sa isa sa mga pag-aari ng mamamatay tao. Kalaunan, nang bisitahin ni Yuya si Lexia, tinanong niya ito kung gusto nitong sumama sa pamamasyal. Dumating si Luna at nag-alok na pumalit kay Lexia dahil nasa panganib pa rin ang buhay ni Lexia, ngunit tumanggi ang prinsesa. Habang nagsisimula silang magtalo tungkol sa issue, dumaan si Owen at nag-alok na isama si Yuya sa buong bayan para sa kanila, ngunit sinabihan siya ng dalawang babae na huwag na lang. Sa huli, pareho silang umalis ng kastilyo kasama si Yuya, ngunit palihim silang sinundan ni Owen dahil nag-aalala ito. Naniniwala siyang mahusay ang kanyang ginagawa, ngunit napansin na siya ni Yuya mula pa sa simula. Nang dumaan ang tatlo sa guild ng mga adventurer, ipinahayag ni Yuya ang kanyang pagnanais na sumali, kaya inalok ni Luna na sumama sa kanya. Agad na tumutol si Lexia, ipinaalala sa kanya na siya ang kanyang bantay, ngunit sumagot si Luna na kailangan niya ng ibang mapagkakakitaan. Nang makapasok sila sa loob, patuloy na nagrereklamo si Lexia na ayaw niyang mag-isa sina Yuya at Luna dahil maaari silang magkasama sa mga quest bilang mga adventurer. Sinabihan ni Luna ang masungit na prinsesa na mag-relax at ipinaalala sa kanya na si Yuya ay isang napakaabalang tao, kaya hindi sila palaging magkasama. Pagkatapos ay inabot ng receptionist ng guild ang mga form kina Yuya at Luna para punan. Habang ginagawa iyon, nalitaw si Yuya nang makita niya ang isang seksyon na humihingi ng kanyang kapasidad sa magic energy. Ipinaliwanag ng receptionist na nasa kanya ang karapatang isulat kung gaano karaming magical energy ang mayroon siya pagkatapos niya itong sukatin gamit ang isang partikular na magic crystal. Nang ilagay ni Luna ang kanyang kamay sa kristal, ito ay nagliwanag ng dilaw, at sinabi niyang iyon ay dahil hindi pa siya bihasa sa mahika. Nang ilagay ni Yuya ang kanyang kamay sa kristal, ito ay nag-iba. Mula sa asul patungo sa matingkad na puti at pagkatapos ay nabasag. Nagulat ang lahat, at sinabi ng receptionist na ang kanyang mahiwagang enerhiya ay maaaring baliw para mabasag nito ang kristal ng ganoon.
Humingi ng tawad si Yuya at nag-alok na bayaran ito, ngunit sinabihan siya ng babae na huwag mag-alala at kinuha ang kanilang mga nakumpletong form. Habang binabasa ang mga ito, nakita niya na nakasulat si Yuya ng 3 uri ng mahika at sinabing dapat siyang maging isang alamat para doon. Ang mahika ay hindi isang bagay na madaling matutunan ng karamihan, at ang katotohanan na kaya pa niyang gumamit ng 3 uri ay lubos na kahanga-hanga. Sa kabila ng papuri, tanging pasasalamat lang ang nagawa ni Yuya sa kanyang mga bituin na hindi niya naisulat ang lahat ng uri ng mahika. Pagkatapos ay pinroseso ng receptionist ang kanilang mga form at pagkabalik niya dala ang kanilang mga guild card, ipinaliwanag niya na, bilang mga bagong adventurer, magsisimula sila sa pinakamababang rango, ang ranggong F. Tinanong ni Yuya kung ang kanilang rango ay makakaapekto sa bilang ng mga quest na maaari nilang gawin, at sinabi niya sa kanya na hindi. Pagkatapos niyang bigyan sila ng mga dapat at hindi dapat gawin, pumunta ang 3 sa request board para kumuha ng isang quest. Gayunpaman, naantala sila ng isang babaeng adventurer na sinubukang habulin si Yuya dahil, tila, ito ang tipo niya. Sinubukan ni Luna at Lexia na hilahin siya palayo, ngunit tumanggi ang babae at patuloy na ikinukwento kay Yuya ang lahat ng magagandang katangian nito. Kalaunan, binitawan niya ito at sinabihan siyang gusto niyang sumama sa isang quest tuwing libre ito. Pagkatapos niyang lumayo, idineklara ni Lexia na magpaparehistro rin siya para maging isang adventurer para mataboy niya ang mga fangirls ni Yuya. Sinabihan siya ni Luna na isipin kung gaano ito magiging stress kay Owen dahil ang gwardya ang gagawa ng lahat ng trabaho. Alam ni Lexia na tama siya, kaya hiniling niya na pumili sila ng isang pakikipagsapalaran na maaari niyang salihan. Upang maibigay ang kanyang kahilingan, sinimulan nila ang isang pakikipagsapalaran sa pagtitipon at, habang ginagawa ito, nakatanggap sila ng balita na natagpuan na ang prinsipe. Hiniling ni Owen kay Yuya na tulungan silang hulihin ang prinsipe at pumayag si Yuya. Pagkatapos ay sumakay siya kasama si Owen at ilang gwardya matapos nilang utusan si Luna na iuwi si Lexia. Pagdating nila sa lugar, tahimik ngunit nang buksan ng isa sa kanila ang pinto, tinamaan siya sa binti gamit ang kutsilyo. Mabilis na nanguna si Yuya at nakita niyang may hawak na kutsilyo ang isa pang gwardya, kaya inutusan niya si Knight na bawiin ang armas nito. Matapos gawin iyon ni Knight, tumakbo palayo ang bihag at pinalibutan ng mga natitirang gwardya ang prinsipe. Nagmakaawa si Owen sa kanya na sumuko, ngunit sinabi ng prinsipe na mas gugustuhin pa niyang kitilin ang sarili niyang buhay kaysa gawin iyon. Ayon sa kanya, walang pakialam kung mamatay siya at gagawin niya sa kanila ang isang pabor sa pamamagitan ng pagkamatay. Habang naglalakad siya, nag-teleport si Yuya papunta sa kanyang tabi at sinubukang kunin ang kutsilyo, ngunit itinutok ng prinsipe ang kutsilyo sa kanya. Patuloy na iniiwasan ni Yuya ang lahat ng kanyang mga atake, at sa huli, natisod ang prinsipe sa isang katsuki. Pagkatapos ay pinalibutan siya ng mga gwardya, at pinasalamatan ni Owen si Yuya sa pagtulong sa kanila. Biglang umihip ang malakas na hangin sa silid, at lumitaw ang misteryosong babaeng may pilak na buhok. Mukhang masaya ang prinsipe nang makita siya, ngunit sinabi niya rito na nabigo siya sa kanyang misyon, kaya wala na siyang silbi sa kanya. Nang banggitin niya na tinulungan lamang niya itong subukang agawin ang trono upang makapagsimula ito ng digmaan. Napagtanto ng prinsipe na siya ay niloko. Agad siyang nagreklamo, ngunit hindi siya pinansin ng babae at dumampot ng kutsilyo para saksakin siya. Gayunpaman, may nagpana sa bintana at natamba ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Ikinainis ito ng dalaga, kaya pinakawalan niya ang kanyang mahiwagang mga palaso sa bahay, at lahat ay nagsimulang magtakbuhan na parang mga manok na walang ulo. Tinanong ni Yuya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng iyon, at isiniwalat niya na iyon ay dahil gusto niyang lipulin ang buong sangkatauhan. Pagkatapos ay itinutok niya ang mga palaso sa mga ito, ngunit sinalungat ito ni Yuya gamit ang isang spell. Nang magpasalamat si Owen sa kanya, napagtanto ng babae na siya ang taong tinutukoy ng puting kuneho. Gayunpaman, nagamit na niya ang halos lahat ng kanyang lakas at hindi niya ito makalaban ng maayos, kaya umatras siya. Naiwan si Yuya na nagtataka kung sino siya at kung bakit niya ito kilala. Kalaunan, dinala ang prinsipe sa harap ng hari at hinubere ng kanyang damit at maskara. Nagulat sina Luna at Yuya nang makita siyang puno ng mga peklat, ngunit iniwas ng hari at ni Lexia ang kanilang mga tingin. Tinanong ng prinsipe kung bakit hindi nila siya matingnan, at ipinaalala kay Lexia na ganoon siya dahil sa kanya. Lumabas na tinamaan siya ng mahika ni Lexia noong bata pa ito, at dahil sa lakas nito, labis siyang nasugatan nito. Nagtalo ang hari na ang mga pinsalang dulot ng mahika ni Lexia sa kanya ay dapat sana'y matagal nang gumaling, at inamin ng prinsipe na gumaling na nga. Gayunpaman, nawalan na siya ng malay pagkatapos ng nangyari, at ang tanging paraan para pakalmayan ang kanyang sarili ay ang pagdulot ng mas maraming pinsala sa kanyang sarili.
Inakusahan niya ang kanyang ama ng pag-iwas sa kanya sa halip na tulungan siya, at sinabi ng hari na ito ay dahil ang kanyang kondisyon ay lampas sa kapangyarihan ng hari na ayusin. Ang pakikinig sa prinsipe na nagkukwento tungkol sa kanyang pinagdaanan ay nagpaalala kay Yuya ng kanyang mga araw bago siya nag-level up. Kaya nang hilingin ng prinsipe na tapusin na ng kanyang ama ang kanyang buhay dahil sawa na ito sa pagdurusa, itinaas ni Yuya ang kanyang kamay. Galit na sinabi sa kanya ng hari na walang boses ang isang tagalabas sa kanilang mga gawain, ngunit hindi umatras si Yuya at sinabing mayroon siyang isang bagay na makakatulong. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang all-curing potion mula sa kanyang item box at pinilit ang prinsipe na inumin ito. Sa sumunod na segundo, gumaling lahat ng kanyang mga peklat at sugat. Nagulat ang lahat sa himalang ito, kaya ipinaliwanag ni Yuya kung ano ang potion na ginamit niya, ngunit lalo lamang itong nagpatindi ng kanilang pagkagulat. Ang halamang gamot na ginamit niya sa paggawa ng Gayuma ay napakabihirang gamitin, at ang katotohanang kusang loob niya itong ibinigay sa iba ay tunay na kamangha-mangha. Natuwa ang prinsipe na nawala na ang lahat ng kanyang mga peklat. Gayunpaman, sinabi niyang hindi na mahalaga iyon dahil hahatulan pa rin siya ng kamatayan dahil sa mga bagay na kanyang nagawa. Nakakagulat na ipinahayag ni Lexia na pinatawad na niya ito at iginiit na gawin din ito ng kanyang ama. Ipinaalala sa kanya ng hari na nagpadala ang kanyang kapatid ng mga mamamatay tao upang patayin sila, ngunit sinabi ni Lexia na kung napigilan ng kanyang ama ang Dark Guild, hindi sana nasangkot ang kanyang kapatid sa kanila. Pinatahimik nito ang lalaki, at sa huli, pinatawad ang prinsipe, ngunit kinuha ang lahat ng kanyang lupain. Pagkatapos ng kanyang paglilitis, nagpasalamat ang prinsipe kay Yuya sa pagliligtas ng kanyang buhay at kinausap ang kanyang ama tungkol sa pagbibigay ng gantimpala kay Yuya. Pumayag ang hari at ipinahayag na tatanggapin ni Yuya ang lahat ng lupa at bahay na nasamsam mula sa prinsipe, pati na rin ang titulong Lord Knight. Nabigla si Yuya sa kanyang deklarasyon, ngunit nagpasya siyang huwag tanggihan ang gantimpala. Kalaunan, nagtungo siya sa silid bisita at agad na nawala ng malay dahil sa pagod. Gayunpaman, nanaginip siyang makakalaban niya ang misteryosong babae at nang uminit na ang sitwasyon, bigla siyang nagising. Kinabukasan, pumasok si Yuya sa paaralan gaya ng dati, ngunit pagkatapos ng klase, tumakbo siya pauwi at bumalik sa kabilang mundo upang ipagpatuloy ang pagsasanay bilang paghahanda sa susunod na pagkakataon na makilala niya ang misteryosong babae. Nakakagulat na inatake siya nito habang nagsasanay, kaya tinanong niya kung ano ang gusto nito mula sa kanya. Sinabi ng babae na ito ay dahil banta ito sa kanyang mga planong paghihiganti at pagkatapos ay inatake siyang muli. Nang oras na iyon, pinindot ni Kaori ang doorbell ni Yuya, ngunit walang natanggap na tugon. Sa halip na umalis, nagpasya siyang pumasok sa loob at hanapin ito sa kabilang mundo. Habang hinahanap niya ito sa paligid, narinig niya ang mga away ni Yuya sa dalaga. Naging napakatindi ng laban kaya't nasira ang ilang bahagi ng kagubatan at nagpatuloy pa rin. Pinagtulungan ni Yuya at Knight ang babae at nagawa nilang matamba ito gamit ang mga teknik na itinuro sa kanila ng White Rabbit, ngunit hindi pa rin ito sapat para pigilan siya. Bumunot siya ng isang malaking palaso, pinuno ito ng kanyang enerhiya, at pinyana ito kay Yuya. Mabuti na lang at naiwasan ito ni Yuya, ngunit sinundan niya ito ng kanyang mas maliliit na palaso, at tumakbo si Knight para magtago. Nang makita ito, tinawag ni Kaori si Yuya, dahilan para mawala ang kanyang focus saglit, kaya natagalan siya bago nakareact ng isa na namang malaking palaso ang ipinukol ng babae sa kanya. Dahil sa lakas ng pagsabog ng palaso, natamba siya sa lupa, at ginamit niya ang pagkakataon para palihim na salakayin siya mula sa likuran. Inihanda ni Yuya ang sarili para sa susunod niyang pag-atake, ngunit dumating ang puting kuneho sa tamang oras at iniligtas siya. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Yuya dahil sa nahuli niyang pagdating, at ipinaliwanag na iniimbestigahan niya kung sino ang babae. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa kanya at tinawag siyang Yuri, at mahinahon niyang tinanong kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Hindi pinansin ng puting kuneho ang kanyang tanong at sinabing alam niyang siya ang apprentice ng banal na mamamana, na kamakailan lamang napatay. Inamin ni Yuri na oo nga at sinabing ipaghihiganti niya ang kanyang Panginoon sa pamamagitan ng pagpuksa sa mismong mga taong nagtaksil sa kanya. Sinabi sa kanya ng puting kuneho na hindi papayag ang kanyang Panginoon na gamitin niya ang mga pamamaraang itinuro nito sa kanya sa parehong paraan na gagawin ng isang masama, ngunit sinabi sa kanya ni Yuri na wala siyang pakialam. Ipinaliwanag niya na kahit na minana niya ang mga pamamaraan ng kanyang Panginoon, hindi niya kailanman minana ang titulong banal, kaya wala siyang obligasyon na protektahan ang sinuman. Nang umatake siyang muli, nagsagawa sina Yuya at ang kuneho ng ilang akrobatikong galaw upang maiwasan ang tamaan. Habang nagpapatuloy ang laban, kinagat ni Knight ang isa sa mga binti ni Yuri, at sinipa siya ng puting kuneho sa isang kalapit na malaking bato.
Sa kabila nito, patuloy na gumalaw si Yuri at nag-iba ng anyo bilang isang kasuklam-suklam na nilalang sa kanilang harapan. Agad na nakipaglaban ang puting kuneho sa kanya, at habang sila ay nag-aaway, napansin ni Yuya na pareho sila ng antas. Sa kasamaang palad, natambo ang puting kuneho, at nang makita ito ni Akatsuki, ginamit niya ang kanyang Holy Ground skill. Nakakagulat, hinubere nito si Yuri ng kanyang kapangyarihan, kaya mabilis siyang natamba ni Yuya. Sinabi ng puting kuneho kay Yuya na hahayaan na niya itong magdesisyon sa kapalaran ni Yuri at umalis bago pa makapagprotesta si Yuya. Di nagtagal pagkatapos noon, hinanap ni Kaori si Yuya, ngunit napansin niya ang isang malaking baboy ramo sa likuran nito at mabilis na inihagis ang kanyang sibat dito. Labis na nagulat si Kaori sa nangyari kaya't hindi siya nakagalaw ng ilang sandali. Dahil dito, inakala ni Yuya na natatakot siya sa kanya, kaya sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit pinigilan siya ni Kaori. Tiniyak niya rito na hindi siya natatakot sa kanya dahil kahit gaano pa siya kataas ang level, siya pa rin ang taong nagtatanggol sa kanya kahit walang ibang nagtatanggol sa kanya. Nang mga sumunod na araw, ipinakilala ni Yuya si Kaori kina Luna at Lexia, at ang tatlo ay naging mabilis na magkaibigan. Tungkol naman kay Yuri, tinulungan niya itong mag-enroll sa akademya at patuloy na nasiyahan sa kanyang bagong buhay kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa tingin mo ba dapat sabihin ni Yuya sa iba pa niyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa isekai, o dapat ba siyang magpatuloy sa pamumuhay ng doble kara tulad ng bawat superhero na umiral? Kung napanood mo na hanggang ngayon, magkomento kung sino sa tingin mo ang dapat makasama ni Yuya. Panoorin din ang susunod na video dito mismo.